Mira, ano ba yung ginagawa mo? Tanong ng aking ina nang makita niya akong nag-iimpake ng aking mga damit. Ano pa nga ba? E di nag-iimpake. Ano bang nangyayari sa'yo? Tinatanong niyo ako kung ano nangyari sa akin? Pagod na ako, mommy. Wala naman akong ibang hinangad kung hindi ang bigyan kayo ng suporta. Pero kahit konting atensyon at maramdaman ko man lang ang konting pagmamahal niyo mula sa akin, pinagkakait niyo pa. Dahil wala kayong ibang nakita kung hindi si ate. Mula sa aking pagkabata, wala na akong ibang nakikita at naririnig mula sa inyo. Kung hindi ang pangalan ni Ate Chona. Umiiyak kong tugon. Bigla namang dumating ang aking ama na galing trabaho at naabutan niya kami ng aking ina na patuloy ang argumento. Anong kadramahan na naman yan, Amira? My God! Hindi ito drama, Dad. Seryoso to at gusto ko munang lumayo. Gusto kong mapag-isa. Amira, intindihin mo na lang yung Ate Chona mo dahil alam mo naman na may sakit siya. Tura ng aking ama. Dad, hanggang kailan ko ba iintindihin si ate? Mula pagkabata, iniintindi ko na siya. Pero siya, iniintindi ba niya ako? No, Amira, tama na. Lalaki lang yan at makakahanap ka pa ng ibang higit pa sa kanya. Isa ka pa, ma'am. Sumusobra ng pagiging konsentidor mo. Kaya mas lalong namimihasa si ate. Hindi ganun kadali ang maghanap ng mamahalin natin. At alam mo yan, dahil nagmahal ka. Pero sige, magpaparaya ako sapagkat mahal ko kayo. Pero sana man lang iparamdam naman nyo sa akin na mahal nyo rin ako. Ngunit alam ko naman na mahirap nyong ibigay sa akin yan. Kaya ako na lang ang dumidistansya sa ating pamilya. Hindi mo kasi maintindihan ang sitwasyon, Amira. My God, Daddy. Naiintindihan ko dahil hindi na ako bata at hindi ako manhid. Walang mapupuntahan ang ating argumentong to. Kaya hayaan nyo muna ako. Pahayag ko at lumabas na ng aming bahay. Amira, bumalik ka dito. Sigaw ng aking ina. Hayaan mo siya, Almira. Babalik din yan kapag wala na yung pera. Sabi ng aking ama na talagang nilakasan pa niya ang kanyang boses para marinig ko. Iyan ang akala nyo. Patutunayan ko sa inyo na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Sabi ko para marinig nila. Naghanap na ako ng isang paupahang kwarto. Masinop ako sa aking baon, kaya kahit papaano ay nakapag-ipon ako ng kaunti. Third year college na ako sa kursong Doctor of Physical Therapy. Isang taon na lang ay magtatapos na ako. Ngayon ay kasalukuyan akong naka-on-the-job training or OJT. May oras pa naman ako sa hapon at gabi kaya pwede pa akong maghanap ng sideline. Bulong ko sa aking sarili habang naglalakad ako. Upang maghanap ng boarding house na malapit lang sa aking pinapasukan na universidad. Buti na lang at nakahagilap na ako ng isang kwarto at hindi naman masyadong kamahalan. Dahil 1,000 lang ito. Iyon nga lang ay sobrang liit at 2 pa kami. Nagkataon naman na wala akong bedmate dahil may pasok daw ito. Okay na ito pansamantala habang wala pa akong mahanap na trabaho. At umupo ako sa aking papag. Kakayanin ko ang lahat. Kahit masakit ang malayo sa inyo, pipikong usal sa aking sarili. Habang tumutulo ang aking mga luha at kasalukuyan kong inaayos ang aking mga gamit sa maliit na cabinet. Hindi ako sanay sa buhay mahirap dahil lumaki kaming may kasambahay. Ngunit handa akong magsimula sa hirap. Hello! Bati ng isang dalaga na medyo may pagkakikay. Hi! Nakangiti kong tugon. Ikaw pala ang bedmate ko? Ang ganda mo naman, te. Sabi niya at napansin ko agad na may pagkakurong-kurong pala ito. Salamat, ikaw rin ang ganda mo. Nakangiti kong ganti. Ako nga pala si Hailia. Pagpapakilala niya sabay lahad sa kamay. Ako naman si Amira Vega. Tugon ko sabay kuha ng kanyang palad. Friends na tayo ha? Aniya. Sure. At muli ko siyang ninginitian. Nag-aaral ka ba, Amira? Yes, dyan ako nag-aaral sa St. John College. Ay, same pala tayo. HR ang mga kinukuha kong kurso eh. And Dr. Physical Therapy. Last year ko na to. Wow, ang bongga naman. Ako rin, 3rd year na. Aniya. Hindi ako tumugon at bahagya lang akong umiti.
Ano palang ginagawa mo after classes? Tanong ko sa kanya. Nag-work ako sa gabi. Nagsastart ako ng 6:00 at off ng 9:00. Bakit mo na itanong? Wala lang, naisipan ko lang. Ano pa nga pala ang work mo? Tanong ko dahil nagbabaka sakali ako na pwede akong umextra. Bakit nga? Baka naghahanap sila at pwede ako. Nahihiya akong pag-amin. Naku, mukhang hindi ka naman mahirap. Actually, bartender ang trabaho ko. Baka naghahanap sila ng waitress. Baka naman pwede mo akong ipasok. Kailangan ko kasi ng mapapagkakitaan. Alam mo, hindi naman bagay sa yung pagiging waitress eh. And I am sure, hindi mo yun kakayanin kasi sa itsura at kutis mo ay mayaman ka. Hale, naglayas na kasi ako sa amin. Pero nagpaalam naman ako. Sabi ko, wow, ang bait mo naman. Ikaw pa yata ang narinig kong naglayas na nagpaalam. Ayos ah. Mabait naman talaga ako. Ano, tutulungan mo ba ako? Tila nag-iisip pa ito. Hailea, tutulungan mo ba ako o hindi? Pangungulit ko. Naku, kung makapangulit ka, akala mo naman close na kami. Reklamo ni Hailea. Diyan din naman ang punta niya no? Nakaismid kong tugon. Okay fine, tutulungan na kita. May spa naman doon at marunong ka naman sa physical therapy. Baka matatanggap ka. Talaga? Naku, salamat Hale. Ikaw na talagang magiging best friend ko. Masigla kong sabi. Ganon. Kung hindi kita tutulungan, hindi mo ako magiging best friend, ganon ba? Pag-iisipan ko. Sabi ko sabay higa ko sa aking higaan. May ganon? Aniya. Pero wag ka na munang umasa na malaki ang sahod mo ha. Tandaan, hindi ka pa profesional. Paalala niya sa akin. Oo, wag kang mag-alala, naiintindihan ko naman. Kinagabihan na isinama nga ako ni Hailea. Simple lamang ang aking suot. Isang kulay puting damit at skinny. Madilim na ang lugar, ngunit maaaninag sa loob na class ang bar. Dahil sa mamahalin nilang mga kagamitan at malawak ito. Ba si manager? Tanong ni Hale sa kanyang kasamahan. Oo, nasa loob. Bakit? Magpapaalam ka na naman na mag-a-absent. Tanong ng isang lalaki na may ikabugarin ang itsura. Anong absent yung pinagsasabi mo? Nakaismid niyang tugon. Ay, ang ganda naman ng kasama mo, Hale. Baka pwede mo akong ipakilala. Sabi ng lalaki na may kasamang pagpapakyut sa akin. Ay sorry, hindi kayo level. Halika na, best friend. Sabi nito at hinila niya ako patayo patungo sa opisina ng manager. Natawa naman ako sa inasta ng aking bagong kaibigan dahil may pagkasuplada ito at prangka kong magsalita. Hindi boring kasama si Hale. Ramdam ko na magkakasundo kami. Dito na tayo. Aniya at kumatok agad siya sa pinto. Yes, come in. Boses ng lalaki na nasa loob. Hi sir, magandang gabi. Malanding boses ni Hale at para akong mapapatawa sa kanya. Ngunit pinigilan ko lamang ang aking sarili. Anong maganda sa gabi, Hale? Piloso pong tugon ng kanyang manager. Medyo may edad na ito pero may itsura pa rin. Ay sir, ang kasama ko po maganda. Pagbibiro niya at tumingin naman ang manager sa akin mula talampakan hanggang sa aking paa. Definitely, tura ng kanyang manager. Sir, baka may vacancy sa spa. Gustong mag-apply ng kaibigan ko. Meron naman, pero kailangan na may diploma at experience. May dala ka ba? Actually, sir, wala pa po akong diploma. About experience naman, OJT pa lang. Kasalukuyan pa kasi ako nag-aaral. 3rd year college pa lang po ako ngayon sa kursong Doctor of Physical Therapy. Need ko lang kasing tustusan ng aking pag-aaral. Kaya naghanap ako ng sideline income. Kung ganon, sige, subukan natin kung wala bang customer na magrereklamo sa trabaho mo. Oh, sir? Naku, maraming salamat, sir. Masaya akong nakapagkamayan sa manager. Sir, may isa lang sana akong ire-request. Kung pwede lang naman, panimula ko. Hindi ka pa nga nakakapagsimula, may request na agad. Go ahead, sabihin mo na. Thank you, sir. Pwede ko bang takpan ang aking muka? Hanggang ilong lang naman, sir. Dahil iniiwasan ko na may makakilala sa akin at makarating pa sa aking mga magulang. Kung dyan ka magiging komportable, sige lang. Basta ayaw kong binibigyan mo ng problema ang business namin.
Of course, sir. Thank you so much po talaga. You're welcome. Pwede ka na magsimula ngayon at bibigyan kita ng uniforme. Okay po, sir. Salamat po. Ito ang susi sa magiging locker mo. Kapag oras ng trabaho ay bawal ang phone. No problem po, sir. Naiintindihan ko. Good. Sir, magpapaalam na po kami. Maraming salamat talaga. Walang problema. Basta mabait at masipag ka lang sa oras ng trabaho. I will, sir. At lumabas na kami. Hale, maraming salamat talaga sa tulong mo. Masaya kong sabi, habang naglalakad kami papunta sa dressing room. You're welcome. Nakangiting tugon niya. Hinatid ako ni Hailea sa spa at ang sabi nito ay susunduin niya ako mamaya kapag pauwi na kami. Nang nasa loob lang ako ng spa, ay nakita ko ang mga samahan ko. Marami sila at halatang naghihintay ng mga customers. Pinatawag ako ng supervisor upang ma-briefing. Ang bawat sinasabi niya ay itinatanim ko sa aking isip. Binigyan niya ako ng numero sa kwarto at iyon na magiging permanente kong pasukan kapag may customer. May dumating na isang customer at may edad na ang lalaki. Sa tanto ko ay nasa 60 na ang edad nito. Dahil baguhan ako kaya ako ang unang binigyan ng trabaho. Hindi naman ako nakaramdam ng kaba sapagkat may kaunting experience naman ako. Pumasok ako sa loob ng kwarto at nakita ko ang matanda na nakadapa na siya sa kama. Magandang gabi, bati ko agad. Magandang gabi naman, tugon ng matanda. Mula na po ako. Feel relax lang po kayo, sir. Okay, sabi mo eh. Anang matanda. Anong gusto niyo, sir? Lotion, powder, or oil? Lotion na lang. Okay. Nagsimula akong maglagay ng lotion sa kanyang batok at pababa sa kanyang bewang. Dahan-dahan kong pinisil ang kanyang dalawang balikat na ginamitan ko ito ng smooth touch. Yes, I like that. Tila satisfied siya. Ginalingan ko pa ang aking ginagawa upang hanap-hanapin ng customer. Bago ka ba dito? Mahinang tanong nito sa akin. Opo, sir. Kakasimula ko lang dito at ikaw ang kauna-unahan kong customer. Magaling ka pa, kaysa sa mga profesional. Pang-profesional na yung ginagawa mo. Paano nyo naman nasabi, sir? Siyempre sa edad kong ito, marami na din akong napasukan ng massage center. I see. Actually, Dr. Physical Therapy ang kurso ko at kasalukuyan pa po akong nag-aaral. Pagsasabi ko sa kanya ng totoo. Oh, really? Kaya mo ba ito ginawa para sa pag-aaral mo? Opo. Good. So anong year ka na ngayon? Huling taon ko na po sa kolehiyo. That's good. Do you know, I admire young people who work hard on themselves. Nakaka-proud sa mga magulang. Nakangiti nitong sabi. Ako naman ay biglang lumungkot dahil naalala kong aking mga magulang. Ganun po ba? Salamat. Wala sa isip kong turan. Ng extra income? Seryoso niyang tanong sa akin. Ay opo, kaya nga ako nandito ngayon para matustusan ang aking pag-aaral. Good. Kung gusto mo, magpapa-home service na lang ako para hindi na ako mapapagod sa kakabalik-balik dito. 3 times a week ako nagpapamasahe. Kung magkano ang ibinabayad ko dito, ay ganun din ang ibabayad ko sa'yo. At least yun ay sa'yo na lahat. Paliwanag ng matanda sa akin. Pwede rin po. Malaking tulong na po iyon sa akin, sir. Bibigyan kita mamaya ng calling card at tawagan mo ako kung kailan free ang time mo. Para ipapasundo kita sa aking driver. Naku, salamat po, sir. Malaking tulong po talaga yun sa aking pag-aaral. Hanggang sa natapos ang aming sesyon at nang maisuot nito ang kanyang damit, ay saka pa niya napansin na may takip palang aking muka. Bagya siyang napangiti habang pinagmamasdan niya ako. Kahit ba mag-home service ka sa akin ay may takip pa rin ang iyong muka? Hindi na po, sir. Dito lang ito. Nag-iingat lang ako dahil baka may makakilala sa akin at makarating pa sa aking mga magulang. Okay nga yung ginagawa mo, lalo't nag-aaral ka pa. Opo, ito ang calling card ko at ito naman ang tip mo. Naku, salamat ng marami dito, sir. You're welcome. Sobra ang aking saya nang matanggap ko ang tip. Hindi ko pa ito tiningnan at dali-dali ko itong pinasok sa aking bulsa. Dahil nag-aalala ako na baka bawal ang tumatanggap ng tip. Hanggang sa matapos ang una kong gabi sa spa massage center. Kasalukuyan na akong nakaupo sa waiting area at inihintay ko si Hailea. Amira,
Sambit ni Hale. Sa labas kaya tumayo na rin ako at nilapitan ko siya. Bakit ang tagal mo? Paano naman kasi ang daming customer? Hay, grabe ang daming pawod ko ngayon, 5 kilo ata. At tumingala siya sa langit. Ikaw, kamusta ang unang gabi mo? Balik tanong niya sa akin at kasalukuyan kaming naglalakad. Okay lang naman, naka-customer din kahit papaano. Kaya 1 kilo lang ang pagod ko. Nakangiti ko namang sabi sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Aniya at inakbayan niya ako. Ay, may tip pala ako sa matanda kanina. Sabay dukot ko sa aking bulsa para tingnan kung magkano ang natanggap kong tip. Naku, 1,000? Gulat kong gilalas. Uy, okay yan ah. Malaking tulong na. Nakangiti si Hale na tumingin sa akin. Oo, mas malaki pa sa isang gabing sahod. Sang-ayon ko naman. Hanggang sa makarating kami sa boarding house, pareho kami ni Hailea na pabagsak na humiga sa aming papag. Dahil kapwa kaming nakaramdam ng pagod, lalo na ako dahil hindi sanay sa trabaho. Kinabukasan, nang umaga ay tinawagan ko agad ang aking nagiging customer kagabi na Mr. Celso De Leo. Landline ng numero kaya kailangan ko pang bumili ng extra load. Nang makapag-load na ako ay agad ko nang tinawagan ng numero. De Leo Residence, sagot sa kabilang linya. Good morning, nandyan po ba si Sir Celso De Leo? Tanong ko agad. Si Don Celso kamo? Pag-uulit niya sa kabilang linya. Opo. Sandali lang at titingnan ko muna kung gising na ba. Sige po, salamat. Pero pakibilisan naman, konti lang itong load ko. Okay, sige, hold on. Hintay pa ako ng mga 3 minuto bago may nagsalitang muli sa kabilang linya. Hello? Good morning, Don Celso. Si Amira po ito, iyong sa spa. Oh, I see. How are you? Okay naman po. Iko-confirm ko lang yung schedule ko sa home service. Mga 9 to 10 in the evening lang po ang free time ko. Okay, no problem. So, saan kita ipapasundo? Doon na lang po sa spa at diretso na ako dyan. Okay. Bukas ba magsisimula ka na? Opo, kailangan ko kasing makalikom dahil final exam na namin next week. I see. Hihintayin na lang kita bukas. Okay po. Pakisave na lang itong aking number. Nang matapos ang aming pag-uusap ay agad na akong naligo para papasok na sa universidad. Inagabihan ay sinundo na nga ako ng driver ni Don Celso sa spa. Hindi na ako nagpaalam kay Hailea dahil sinabi ko na sa kanya bago kami nagpunta sa trabaho. Hanggang sa dumating kami sa bahay ni Don Celso, kahit madilim ay naaaninag ko pa rin ang labas nito. Sobrang laki ng bahay niya. Kung ito itatawagin, mansyon ito at hindi bahay. Good evening, bati ko sa may edad na babae. Ang akala ko ay asawa ito ni Don Celso. Magandang gabi rin, ikaw ba si Amira? Opo, sumunod ka sa akin. Aniya at pumanhi kami sa itaas. Don Celso, sambit ng may edad na babae at kumatok ito sa labas ng pinto. Ako'y asawa na niya si Don Celso. Usal ko sa aking isip. Tuloy, bukas yan. Halika, sabi ng babae. Don Celso, nandito na po yung inyong hinihintay. Palapitin mo. Magandang gabi, Don Celso. Nakangiti kong bati at sabay lahad sa aking palad. Magandang gabi rin, Amira. Anong gusto mo? Juice, coffee or what? Alok ni Don Celso sa akin. Coffee with cream na lang po. Tugon ko. Isne, pakigawaan mo nga ng coffee with cream ang aking bisita. Utos niya rito. Okay po. Salamat po. Sabi ko naman sa may edad na babae at ngumiti ito. Sa isip ko ay baka katiwala ang babae. So, ikaw pala si Amira? Nakangiting tanong nito. Opo. Tugon ko naman at nginitian ko siya. Tama lang pala na tinatakpan mo ang iyong muka dahil baka pag-interesan ka pa ng mga customers. Pahayag niya at napangiti naman ako. Laha akong mag-therapy kay Don Celso at sinabayan namin ito ng kwentuhan. Sinabi niyang matagal nang patay ang kanyang asawa. May isang anak siyang lalaki ngunit nasa States nakatira. May nag-iisa siyang apong lalaki at 27 na ang edad nito. Hindi na din niya naikwento sa akin kung binata ba ito o may asawa na. At wala rin naman sa isip ko na itanong sapagkat hindi naman ako interesado rito.
Lalo na sa edad niyang 27 at ako naman ay 23. Sigurado ako na may asawa na iyon. Hanggang sa matapos ang aking pag-therapy kay Don Celso. Kukunin mo ba ang sahod mo ngayon? Tanong niya sa akin. Huwag na lang muna, Don Celso. Every Saturday na lang po. Sa Lunes ko pa naman kakailanganin ng pera. Magkano bang renta mo sa iyong boarding house? Simpleng tanong niya sa akin. 1,000 ang buwan, Don Celso. Pagsasabi ko ng totoo. 1,000? Ano yan, 1 kwarto? 2 kami sa 1 kwarto. Pareho kami ng eskwelahan. Siya rin ang tumulong sa akin para makapasok ako doon sa spa. Nandun rin siya nagtatrabaho bilang bartender. Di naman kung ganun. If you don't mind, Amira, may mga magulang ka pa ba? Mayroon pa po. Actually, naglayas ako pero nagpaalam naman ako. Naglayas ka pero nagpaalam? Buti nagpapaalam ka. Nakangiting sabi niya. Opo, para alam nila. Seryoso kong sabi. Tapos hindi ka pa nila pinigilan na alam naman nila na naglayas ka. At isa pa, babae ka. Hindi. Sa katunayan nga, sinabi ng daddy ko na pabayaan daw ako dahil uuwi rin ako kapag wala na akong pera. Bakit ka ba kasi naglayas? Malaki ang tampo ko po sa kanila dahil wala silang ibang nakikita sa pamamahay namin kundi ang ate Chona ko na may sakit na asma. Pero alam ko naman na hindi iyon malubha. Kaso lang, magaling umarte ang aking ate kaya lagi siya ang nakikita. Kahit anong gawin kong mabuti, kahit anong gawin kong effort para lang mapansin nila. Ngunit hindi nila nakikita iyon. Kaunting pansin at pagmamahal lang naman ang hinihingi ko sa kanila. Subalit hindi nila kayang ibigay dahil puro na lang bukang bibig ay pangalan ng ate ko. Kahit nobyo ko ay nagkahiwalay kami dahil ayaw ng ate ko sa kanya at gusto niyang paghiwalayin siya sa akin. Kaya ayun, hiniwalayan ko kasi mahal ko sila at iniintindi ko sila palagi. Pero sobra na akong nasaktan kaya ako na lang ang nag-give way. Mahaba akong kwento at hindi ko na namalayan na pumapatak na pala ang aking luha. Hindi rin naman tama ang maltrato nila sa iyo. Dapat pantay pa rin sila kahit sabihin pa nating may sakit ang kapatid mo. Iba sila, Don Celso, at iba ka rin. Siguro kung ikaw ang naging ama ko, hindi na siguro kailangang maglayas ako. Kasi alam kong hahatiin mo ang pagmamahal mo. Pero ipapakita ko sa kanila na kahit wala sila ay kaya ko pa rin ang tumayo sa sarili kong pagsisikap. Tama yan, Amira. Basta wag ka lang mapapariwala ng landas. Never po yung mangyayari, Don Celso, dahil mataas ang pangarap ko sa buhay. Amira, kung gusto mo, dito ka na lang tumira sa bahay. Maraming bakanting kwarto dito at walang gumagamit. Gagawin na lang kitang private therapist at iyong trabaho mo sa spa. Ipagpatuloy mo pa rin kung gusto mo para na rin may pandagdag income ka. Alok sa akin ni Don Celso. Seryoso po kayo, Don? Oo naman, magaan kasi ang loob ko sa'yo at nakikita ko rin na mabait kang bata. Hayaan mong akong magpadama sa'yo ng pagmamahal na hindi na ibigay ng iyong mga magulang. Ipapadama ko sa'yo ang pagmamahal bilang iyong lolo. Kasi wala rin akong apo na babae, kaya ikaw na lang magiging apo ko. Pahayag niya. Naman ako sa aking narinig at nakita ko sa kanya na sincere siya sa mga sinasabi niya. At aaminin kong naaawa rin ako kay Don Celso dahil nag-iisa lang siya at matanda na. Dahil sa alok niyang private therapist ay pumayag ako. At least, sigurado na akong may income at safe ang aking buhay. Dahil ang totoo ay nakakaramdam ako ng takot sa inuupahan ko, lalo na't sa labas kami naliligo. Hanggang sa nakauwi ako sa boarding house at buong gabi kong pinag-iisipan. Buo na ang aking pasya. Tatanggapin ko ang alok ng akin. Alang-alang sa pangarap ko. Nagpaalam rin ako sa aking kaibigan at medyo nalungkot ito. Pero ganoon talaga, walang permanente sa buhay. Don Celso, tinatanggap ko na po ang alok ninyo. Wika ko nang makabalik ako sa bahay niya. Masaya akong narinig ang iyong desisyon. Kailan mo babalak lumipat dito? Actually, dala ko na po ang aking gamit. Konti lang po kasi ang dala ko. Mabuti kung ganun. Welcome to your new home. Nakangiting bati niya. Salamat po talaga, Don Celso. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa inyo. At sabay yakap ko sa matanda. Oh, sana hindi ka lang pagperahan sa batang yan, Don Celso. Bulalas ng mayordoma na si Aling Isne.
dahil saktong lumabas siya sa kusina nang ako yumakap sa matanda. Huwag mong isipin yan. Masaya ako na nandito ka para kahit papano may kasama ako dito. Nakangiting saad niya. Si Isni naman ay nakikinig lamang sa amin. Ngunit nang matingnan ko siya ay alam kong madumi ang iniisip niya para sa akin. Isne, sambit ni Don Celso sa mayordoma. Bakit, Don Celso? Dali-dali niyang lapit sa amin. Kunin mo ang bag nito sa likod ng sasakyan at ihatid mo siya sa guest room. Opo, at pupunta na sana siya sa labas. Naisne ako na po. Ako na ang kumuha ng maleta sa labas. Hinatid ako ni Nay Isne sa aking magiging kwarto at si Don Celso naman ay umalis sapagkat may importante siyang lakad. Ang bili niya sa akin na kapag late na siyang umuwi ay tatawagin ko lang ang asawa ni Nay Isne at siyang maghahatid sa akin. Ito ang magiging kwarto mo. Pahayag na matanda. Salamat po. Kung may kailangan nga, tawagin mo lang ako, ma'am. Naku, Amira na lang po, Nay Isne. Okay, kung yan ang gusto mo. Nay Isne, iyon palang nakita mo kanina. Sana po huwag ninyong bigyan ng masamang kahulugan. Yumakap lang ho ako dahil sa sobrang saya na pinatira ko ni Don Celso dito. Kinausap kasi niya ako dito na lang ako magtrabaho para may kasama siya at bilang private therapist. Mahaba akong litanya. Mabuti na lang at sinabi mo sa akin ngayon dahil sa totoo ay pinag-iisipan talaga kita ng hindi maganda. Pasyensya ka na. Okay lang po, Nay. Lahat naman tayo hindi perpekto. Ang importante lang ay marunong tayong tumanggap sa ating pagkakamali. Hala, magpahinga ka na muna at magluluto muna ako ng hapunan. Tatawagan na lang kita kapag nakahanda na ako. Nay, tutulungan na po kita. Presenta ko. Wag na at may katulong naman ako sa kusina. Okay, sige po, salamat po. Labas si Nay Isne ay inayos ko naman ang aking kaunting gamit sa loob ng cabinet. At nang matapos ay humiga ako sa malaking kama na sa tingin ko ay king size ito at magkakasya ang 3 tao. Nakatulog ako nang hindi namamalayan at nagising na lang ako nang tumunog ang telepono. Hello? Boses ko. Amira, nakahanda na ang lamesa at ang sabi ni Don Celso ay mauna ka na dahil may trabaho ka pa at ang asawa kong maghahatid sa'yo dahil gagabihin siya. Pahayag sa kabilang linya. Sige po, Nay. Lalabas na ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay dali-dali na akong lumabas sapagkat ayaw ko silang paghintayin ng matagal. Nang matapos akong kumain ay agad akong bumalik sa kwarto para maligo. Gusto ko silang tulungan subalit ayaw nila. Hanggang sa hinatid na ako ng asawa ni Nay Isne. Tay, ano po palang pangalan niyo? Nilo, ma'am. Formal niyang tugon sa akin. Okay lang po ba kung tatay ang itawag ko sa'yo at Amira na lang ang itawag mo sa akin? Pwede po. Masarap pakinggan kasi wala kaming anak ni Isne. Ay, ganun po ba? Sige, ako na lang po ang maging anak-anakan ninyo. Mabait naman po ako. Nakangiti kong pahayag pero seryoso ako. Mukha ka naman talagang mabait. Salamat po. Makarating ako sa spa na aking pinasukan at dahil may oras pa ako, kaya dinaanan ko muna si Hailia. Amira, I miss you na. Bungad agad niya sa akin nang makita ko. You miss me agad? Nakangiti kong tanong. Oo naman, bakit ikaw? Hindi mo na ako na-miss? Tila may pagtatampo sa kanyang muka. Na-miss rin. Sabay hawak ko sa palad niya at naglalakad kami patungo sa lamesa dahil wala pa namang customer. Kamusta naman ang nilipatan mo? Okay lang naman ako doon. Hayaan mo kapag medyo okay na ako doon, kakausapin ko si Don Celso na pasyalan mo ko. Sige, para naman magka-banding tayo. Matapos ang aming kwentuhan, hanggang sa pumasok na ako sa spa dahil tinawag na ako ng aking kasamahan na mayroon daw akong customer. Nakatatlo rin ako sa gabing ito at kahit pagod ay kaya pa rin naman. Pagkatapos ng aking duty ay sinundo ako ni Tay Nilo. Tay, dumating na po ba si Don Celso? Tanong ko nang makapasok ako sa loob ng sasakyan. Oo, at hinihintay ka nga niya. Nang makarating kami sa bahay ay agad akong sinalubong ni Don Celso. Kamusta ang trabaho mo, Amira? Bungad niya sa may pintuan. Magandang gabi po. Okay naman po ang trabaho ko. Nagkaroon ako ng 3 customers. Masigla kong tugon sa kanya. Kumain ka na ba? Opo, tapos na. Kayo po? Balik tanong ko.
Tapos na rin sa labas. Ito pala para sa'yo. Sabay abot sa malaking isang paper bag. Ay ano po to, Don Celso? Mga damit para sa'yo. Naku, maraming salamat po dito, Don. At biglang pumatak ang aking luha sa sobrang saya. Sige na, magpahinga ka na at may pasok ka pa bukas. Sige po, salamat po ulit. Amira? Sambit ni Don Celso nang papasok na ako sa aking kwarto. Yes po, darating pala ang apo ko next week. Po? Gulat kong tugon. Tumahimik ako bigla nang marinig ko ang sinabi ni Don Celso. Dahil sa isip ko ay baka paalisin niya na ako. Don Celso, kapag dumating na ba ang apo ninyo ay aalis na ako dito? No! Bakit ka naman aalis? Dito ka lang. Malaki ang bahay at marami ang kwarto kaya walang problema. Paliwanag niya. Ganun po ba? Salamat po. Pagkatapos ay pumasok na ako sa guest room. Agad kong tiningnan ang pinamili ni Don Celso. Bulalas ko dahil nagagandahan ako sa mga pinamili niya sa akin. May pantulog pa na sobrang nipis at sobrang iksi. Ang galing namang pumili ni Don Celso. Dagdag kong bulong. Nang matapos ko itong tingnan, ay inilagay ko na sa aking cabinet. Humiga na ako sapagkat nakaramdam ako ng pagod at hindi ko na malayan ay natulog na pala ako. Sa mga nagdaang araw ay naging abala ko sa aking pag-aaral dahil patapos na ang klase at maraming dapat asikasuhin sa school. Isa na doon ang aking pag-OJT at ang aking trabaho. Kaya umuwi na ako sa bahay na laging puyat. Dahil sa kabaitan ni Don Celso sa akin ay sinabi ko sa kanya na libre na ang aking pagpitis sa kanya. Sobra namang natuwa ang matanda sa aking sinasabi. Samantalang napaaga naman ang dating ng apo ni Don Celso na kahit siya man ay nasorpresa sa pagdating nito. Akala ko ba'y next week pang dating mo, apo? Seryoso ang mukha ni Don Celso habang tinatanong ang nag-iisang apo. I can't wait na kasi, Lolo. Do you have a problem there? Of course, nothing, Lo. Yuano, kilala kita. Wala kang maiilihim sa akin. Babae ba? Yes, Lolo, but I'm okay. Babae lang yun at marami pa dyan. Well, tama naman yan, apo. Anyway, may lakad nga pala ako ngayon. See you tonight. Okay, Lo, take care. Thanks. Nang makaalis si Don Celso ay umalis rin ang apo niya para maghanap ng libangan. Pagkagaling ko naman sa OJT ay tumuloy naman ako sa aking trabaho sa spa. Kahit pagod na ako ay tiniis ko dahil kailangan ko ang pera. Pagkatapos ng aking trabaho, ay sinundo na ako ni Tatay Nilo. Mukhang sobrang pagod ka ngayon, anak. Pansin ni Tatay Nilo ang aking sitwasyon. Ay, oo, Tay. Ang dami kasing ginagawa ngayon sa school. Pagkagaling ko naman sa school, pupunta na agad ako sa OJT. Tapos, pupunta naman sa trabaho. Ang dami pa namang customers ngayon. Kwento ko. Amira, dahan-dahan lang ha. Baka magkasakit ka niyan sa ginagawa mo. Kaya pagdating mo mamaya sa bahay ay magpahinga ka na agad dahil maaga ka pa bukas sa iyong pasok. Opo, Tay, salamat. Dumating na pala ang apo ni Don Celso kaninang umaga. Ha? Akala ko ba'y next week pa? Gulat kong tugon. Ewan ko nga ba sa batang yun, parang problematic. Tay, mabait naman po ba ang apo ni Don Celso? Curious kong tanong. Yun, kaso lang ay may pagkasuplado. Ganoon ba? Hanggang sa dumating kami sa bahay. Tay, pakisabi pala kay Nanay Isne nagisingin ako ng mga 6:00. Baka kasi hindi ako magising ng maaga. Marami pa akong gagawing proyekto sa school. Biling ko. Okay, sasabihin ko kay Nanay Isne mo. Salamat po, Tay. Pagkatapos naming mag-usap, ni Tay Nilo ay agad na akong pumasok sa kwarto. Naligo lang ako saglit at nagsuot ng pantulog. Iyong binili ni Don Celso sa akin at pagkatapos ay natulog na ako. Imura ang lalaki dahil walang tigil ang pagsusuka nito sa labas ng mansyon. You are all the same women, fraudsters, Yuan shouted habang pasuray-suray itong pumasok sa loob ng mansyon, and he was very drunk. From now on, I will never love you again. Dagdag pa ng lasing. Dahil sa sobrang kalasingan ay hindi na pumanhik sa itaas si Yuan at sa guest room ito dumiretso. Hinubad niya ang kanyang damit at pantalon sapagkat ganito siya kapag natutulog. Agad humiga ang lalaki sa kama at sabay hila sa kumot.
Kinaumagahan, Amira, Amira, gising! Putol na sambit ni Nanay Isne. Dahil nang alisin niya ang kumot ay nakita niya ang isang lalaking nakapulupot sa aking katawan. Ngunit nagising na ako sa unang pagtawag sa akin ni Nay Isne. Napasigaw ako ng malakas dahil sa pagkagulat at takot ko sapagkat may isang lalaking nakayakap sa akin at nakapilipit ang isang paa niya sa aking isang paa. Nang putol na tanong ni Don Celso dahil nakita niya ang pagtulak ko sa lalaki. Kahit nahulog na ito ay nanatili pa rin siyang tulog. Don Celso, sambit ko at humahagulhol agad ako. Nay, tay, may nakapasok na rapist. Hindi ko po siya kilala. Umiiyak ko pa rin sumbong. Sobra akong natakot dahil baka pag-isipan nila ako ng masama at isipin nilang nagpapasok ako ng lalaki. Tinitingnan nila ako kaya mas lalo akong humagulhol. Don Celso, wala po akong kasalanan dahil hindi ko po siya kilala. Shh! Silent! May natutulog pa. Reklamo ng lasing na nakapikit pa ang mata. Calm down, Amira. Siya ang aking apo, si Yuan. Hindi agad ako nakapagsalita at nakatitig lang ako kay Don Celso. Pero ano pong ginagawa niya dito sa kwarto? Paano siya nakapasok? Ay! Bulalas ko at sabay sapak sa aking noo sapagkat nakalimutan ko pala itong ilak. Dahil sobra akong pagod. Mira, ako nang hihingi ng tawad sa ginawa ng aking apo. Pero huwag kang mag-alala. Kapag hindi na siya lasing ay kakausapin ko siya. Kung sakali man may nangyayari sa inyo, hindi pwedeng hindi kanya papanagutan. Pahayag ni Don. Idali ko namang sinilip ang aking sarili sa ilalim ng kumot at pakinaramdaman ko kung may natanggal ba sa aking suot o may masakit na ba sa aking katawan. Don Celso? Wala naman siguro siyang dapat panagutan sa akin kasi para namang walang nangyari. Sobra lang talaga akong pagod kagabi kaya napasarap ang tulog ko. Pasensya na kayo kung sumigaw ako ng sobra. Sobra lang po ako talagang natakot. Huwag kang humingi ng pasensya. Dapat nga, ang apo ko ang humingi sa'yo ng tawad. Nilo, tulungan mo nga akong iakyat si Yuan sa kwarto niya. Utos nito. Opo, Don. Tinulungan nila ang lasing na makatayo at inalalayan upang makalakad palabas ng aking kwarto. Okay ka lang ba? Tanong ni Nanay Isne. Naku nay, hindi po ako okay. Para akong lalagnatin sa sobrang takot. O ito, uminom ka muna ng tubig. Sabi ni Nanay Isne at sabay abot sa akin ng isang basong tubig. Salamat po, Nay. Pagpasensyahan mo na lang si Yuan. Sobrang lasing lang siya pero mabait naman yun. Paliwanag ni Nanay Isne. Kung hindi lang dahil kay Don Celso ay baka mademanda ko ng lalaking yun. Galit kong tugon. Hay, siya. Maligo ka na't may pasok ka pa. Talagang maliligo ko, Nay Isne. Sabi ko at tumungo na sa banyo. Nang matapos akong maligo at magbihis ay nagtungo na ako sa kusina upang mag-almusal bago umalis. Hanggang sa makaalis na ako. Ngunit hindi pa rin nawala ang nerbiyos na aking nararamdaman. Ano kaya ang itsura ng lalaking yun? Tanong ko sa aking sarili, sapagkat ay hindi ko siya namumukaan. Kahit nasa OJT ako ay dala ko pa rin ang pangyayari sa bahay, na para bang bigla akong nakaramdam ng sobrang takot. Nang magising si Juan, kahit may lakad si Don Celso, ay kanya itong kinansila, sapagkat hinihintay niyang magising ang nag-iisang apo. Butit nagising ka na. Bungad ni Don Celso na nakaupo sa gilid ng kama. Lolo, good morning. Sakit naman ang ulo ko. Reklamo ni Yuan na pilit inibinubuka ang mga mata. Hapon na apo, talagang hinihintay kitang magising. Bakit lolo? May lakad ba tayo? Inosenteng tanong ng binata. Wala tayong lakad, pero may malaki kang kasalanang nagawa. Panimula ni Don Celso. Kasalanan? Paano ako nagkaroon ng kasalanan, lolo? Natatandaan mo ba yung ginagawa mo kagabi? Opo, lasing akong dumating at panay suka ko kagabi. Tapos hindi na ako umakyat sa kwarto dahil nga lasing na ako. Kaya sa guest room ako natutulog kagabi. Teka, ba't nandito na ako sa aking kwarto? Pagtatakang tanong ni Yuan. Iyan ang malaking problema dahil tumabi ka sa aking bisita. What? May bisita sa guest room?
Gulat niyang tanong at lumaki pa ang mga mata. Exactly. Alam mo bang nakapilipit ka sa katawan niya? Oh, come on. Imposible naman. Hindi imposible. Dahil nangyari at kitang-kita ni Isne ang lahat. I'm so sorry. Kung totoo man ang sinasabi mo, Lolo. Pero talagang hindi ko alam na may tao pala dun. Kahit sinipa ka pa ng bisita ko, itulog ka pa rin. At saka huwag ka sa akin humingi ng sorry. Doon ka sa bisita ko dahil nakakahiya. Lolo, maliligo lang ako at pupuntahan ko siya para makahingi ng tawad. Wala siya ngayon, nasa eskwelahan pa. Mamayang gabi na lang at huwag kang uminom para umayos kang humarap sa kanya. Opo, Lolo. Mag-ayos ka na sa iyong sarili at ipapahanda ko na ang pagkain mo. Sige, susunod na ako. Kinagabihan ay nakaramdam ng sobrang pananakit ng katawan si Yuan. Kaya nagpapaalam siya sa lolo niya na lalabas muna saglit. Pumayag naman ito, pero pinabalik siya ng maaga. Gamit ang sariling sasakyan ay nagpunta si Yuan sa syudad at naghahanap ng massage spa. Mabutit dumating ka na, Amira, dahil may kakapasok na customer lang sa iyong room. Pahayag ng aking supervisor. Sir, baka pwedeng pahinga muna ako saglit. Pakiusap ko dahil kararating ko lang mula OJT at hindi pa ako nakakapaghapunan. Alam mo, Amira, mamaya na lang pagkatapos dahil baka lumayas pa yung customer mo. Nang pumasok ako sa kwarto, ay nakaupo pa ang lalaki at nagbabasa ng dyaryo. Good evening, sir. Bati ko at agad naman siyang nag-angat ng muka. Parang pamilyar. Saan ko ba nakita ang mukha niya? Tanong ko sa aking sarili at bahagya akong napatitig sa kanya. You're late. Wika ng lalaki at sabay tayo at naghubad ng kanyang damit. Hindi ko naman maiwasan ang mapahanga sa magandang katawan dahil may 6 abs ang tiyan at mabalahibo ng kaunti ang dibdib. Makinis ang kanyang kutis na halatang galing sa mayamang angkan. What do you want, sir? Lotion, oil, or powder? Tanong ko. I want you. What? Nagulat ako na hindi inaasahan. Tras ako dahil dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Halos tumalon ang aking puso sa sobrang lakas ng kaba nito. Hanggang sa napasandal ako sa pader at titig na titig pa rin sa akin. Ako naman ay inis na inis sa ginawa niya. Sasampalin ko sana siya, ngunit maagap niyang nasalo ang aking kamay. Sasampalin ko ulit siya gamit ang isa ko pang kamay, subalit nasalo na naman niya. Napadaing ako dahil dinikit niya ang aking mga kamay sa pader. Para akong mapaihi sa sobrang takot, napapikit ako ng napakahigpit dahil dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa aking muka. Ang akala ko'y hahalikan na niya ako. I want you to massage me well, he whispered in my ear. Binitawan niya ang aking kamay at nakahinga naman ako ng maluwag. Massage well pala ha? Pwes humanda ka. Lihim kong banta sa kanya. Ano pong gusto niyo, sir? Smooth, mild, or hard? Tanong ko ulit sa customer. Extra hard. Tugon niya habang nakababa. Okay, we will start now and feel relaxed. Sabi ko at nagsimula na ako sa extra hard. Alam mo, palalampasin kong pambabastos mo sa akin? Ito pa, double extra hard. Dahil halos pinisil ko ang mga delikadong nerves kung saan nakakapanghina ng lakas at sinadya ko iyon para hindi siya makapanlaban. Enough, enough, wika niya. Pero hindi ako nakikinig sa kanya at talagang inupuan ko pa ang kanyang puwet para hindi makagalaw. Ang aking mga kasamahan naman ay nasa pinto lahat, nakasilip na panay ang hagik-hik. Kahit ang supervisor ko ay tulala sa nakita niya. Tapos na, sir, nakangiti kong sabi. Napamura ang lalaki at napailing-iling ito habang sinusuot niya ang damit. Palabas na ang lalaki na hindi tumitingin sa akin. Thank you, sir. Balik ka ulit. Nakangiti kong sabi. Balik? Para ano? Tutuluyan mo na? Seryosong sabi ng aking supervisor. Tawa ang naging tugon ko sa aking supervisor hanggang sa makauwi na ako sa mansyon. At dahil schedule ko kay Don Celso, ay agad akong pumanhik sa kwarto niya. Sapagkat ang sabi ni Nanay Isne ay hinihintay ako ni Don. Kumatok ako sa labas ng pinto. Amira, ikaw ba yan? Sambit ni Don sa loob. Opo,
Bukas iyan, come in. Good evening, Don Celso. Kamusta po kayo? Okay lang naman ako, Amira. Kaso medyo sumakit ang bewang ko. Nag-golf kasi kami kanina. Anyway, gusto kong magkaharap kayo mamaya ng aking apo. Personal siyang mag-apologize sa'yo. Okay po, Don Celso. Hanggang sa matapos akong mag-therapy sa kanya at nagpaalam na akong lumabas. Susunod ako, Amira. Basta ko mula sa kwarto ni Don Celso at nang isara ko ang pinto ay napansin ko naman na nakabukas pala ang isang botones ng aking long sleeve kaya inayos ko ito. Tama naman na pag-akyat ng isang lalaki na pamilyar sa akin. Bigla akong napahinto at lumaki ang aking mata. Siya ang customer kanina. Anong ginagawa ng manyak na to sa bahay ni Don Celso? Pipikong tanong sa aking sarili. Wow, hanep din itong lolo ko ah. Ang batang-bata at sariwa ang ganda pa. Bulalas ng lalaki sa kanyang isip. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Bulyaw ko rito. Dahil tiningnan niya ako mula ulo hanggang talampakan. Yuan. Boses ni Don Celso sa aking likuran. Amira, ang ako pala, si Yuan. Apo, siya naman si Amira, ang bisita ko dito. Sa kanya ka humingi ng tawad. Siya yung tinabihan mo kagabi. Paliwanag nito. Mas lalo namang kumulo ang aking dugo nang sabihin ni Don Celso na siya ang tumabi sa akin. Ang hinayupak. Patong-patong palang kasalanan sa akin. Hindi pwede to. Humanda ka sa akin ngayon. Pipikong banta sa aking isip. Hindi siya kumibo na tila bingi at hindi naririnig ang boses ni Don Celso. Inis na inis ako sa kanya dahil nasa harapan kami ng lolo niya ay nakatitig pa rin siya sa akin. Puno ako sa inis at lumapit ako sa kanya na hindi kumukurap. Isang malakas na sampal ang binigay ko sa kanya. At pagkatapos ay agad akong bumaba at agad pumasok sa aking kwarto. At si Don Celso sa aking ginawa. Samantalang si Yuan naman ay nakangiti habang hinihimas ang kanyang pisngi na natamaan sa aking malakas na sampal. Bakit hindi ka agad nagsorry? Tingnan mo, nasampal ka tuloy. Pahayag ni Don Celso. Iniwan niya ang apo at pinuntahan ako sa kwarto. May kumatok sa labas ng aking kwarto at agad namang lumapit sa pinto. Sino yan? Tanong ko. Si Don Celso. Tugon nito at dali-dali ko siyang binuksan. Pwede bang pumasok? Sure po. At agad ko siyang pinapasok. Umupo si Don Celso sa gilid ng aking kama. Medyo malungkot ang kanyang muka habang humaharap siya sa akin. Amira, ako nang humingi ng tawad para sa ginawa ng apo ko. Don Celso, huwag na kayong humingi ng tawad. Pero sige po. Alang-alang sa'yo pinapatawad ko na siya. Salamat nga pala. Nakangiting sabi ni Don. Don Celso, I'm sorry kung bakit ko siya nasampal. Naputunat na lang talaga ako kanina sa kanya. Paano naman kasi? Patong-patong ginawa niyang kasalanan sa akin. Anong ibig mong sabihin, Amira? Pag-aalala na tanong ni Don Celso. Pumunta kasi siya sa spa kanina at sa akin pa napunta. Binastos niya ako pero hindi niya ako kilala. Ano? Ginawa yan ni Yuan sa'yo? Opo, pero wag niyo na pong isipin yan, Don Celso. I'm sure na hindi na siya babalik doon dahil ginamitan ko siya ng double extra hard. Nakangiti kong pagtatapat. Humagalpak ng tawa ang matanda. Mabuti't ginawa mo yan sa kanya para magtanda. Pero sana'y magkaayos kayo, Amira. Maybe one day magiging okay rin kami, Don Celso. Hopefully. Don Celso, magpapaalam sana ako sa'yo kung okay lang po sa inyo. What is it? Go ahead. Nagyaya kasi ang mga kasamahan ko sa spa na may night bar daw kami bukas after ng duties namin. Dahil birthday kasi ng kasamahan namin. Go na, Amira. Walang problema yan sa akin. Tawagan mo lang si Nilo kapag umuwi ka na. Salamat po, Don Celso. Abang panggastos? Opo, meron namang kaunti. Pero gastos naman po ng magbe-birthday. Basta wag uminom ng marami ha. Paalala ni Don Celso sa akin. Promise po. Hanggang sa nagpaalam na si Don na matutulog na at ako rin ay sobrang antok na. Pagkalabas niya ay agad kong sinagurado na nailak ko ng pinto ng maayos. Dahil mahirap na akong matabihan na naman ako ng manyak na yun. Kinabukasan ay maaga akong umalis.
dahil marami pa akong gagawin sa school. Nagdala na rin ako ng extra na damit para sa aming lakad mamaya. Wala akong pasok bukas dahil Sabado, kaya okay lang na late ang uwi ko. Hanggang sa matapos ang aming duty sa spa. Lahat kaming mga babae at lalaki ay pare-parehong nagpalit ng mga desenteng damit. At kasama ko rin si Hailea. Hanggang sa makapasok na kami sa bar. Sobrang ingay dahil may live band. Napahawak ako ng mahigpit sa kamay ni Hailea sapagkat kinakabahan ako dahil ito ang kauna-unahan na pumasok ako sa ganitong klaseng lugar. Hoy, okay ka lang? Pasigaw na tanong ni Hailea. Oo, okay lang. Pero pasensya na kasi hindi ako sanay sa ganitong lugar. Hanggang sa makaupo kami sa isang mahabang table dahil 10 kaming magkakasama. Agad silang nag-order ng isang case ng beer na maliliit. Hindi ko alam na nandito din para si Yuan at may kasamang babae. Cheers! Sigaw ng aking kasamang lalaki at nag-cheers kaming lahat na may kasamang sigawan. Dahil first time akong uminom ay para akong nalasing agad at nawala ng hiya sa aking sarili. Guys, sayaw tayo! Yaya ko sa aking mga kasama at maingay kaming pumunta sa dance floor. Klase ang aming mga sigaw at sobra naming saya sa gitna na talagang naramdaman ko ang kasiyahan at kalayaan. Kahit medyo umiikot na ang aking paningin ay tuloy pa rin ako sa pagsasayaw. Kahit inakbayan na ako ng kasama naming lalaki ay wala akong pakialam at hindi ko rin bibigyan ng mali siya. Ngunit nabigla ako nang may humila sa akin na isang lalaki at tinulak niya ang kasamahan ko. Gago ka ba? Ano bang problema mo? Bulyaw ng aking kasamahan. Gago ka rin. Binabastos mo na tong babae. Sagot ng lalaki at nagulat ako nang mamukaan ko siya. Yuan? Bulalas ko. Kilala mo siya, friend? Tanong ni Hailea na hinahawakan pa ang aking kamay. Oo, apo siya ni Don Celso. Sino ka ba? Gago, bastos ka. Galit na tanong ng isa pa naming kasamang lalaki. Kayo nga dyan ang mga bastos. Step-grandma ko yung binabastos nyo. Sigaw ni Yuan. Biglang nawala ang aking kalasingan nang marinig ko ang kanyang sinabi. Halika na at huwag kayong susunod. Uupakan ko kayong lahat. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Shut up. Turan niya na patuloy akong hinihila patungo sa labas. Hay, okay ka rin no? Inis niyang bulyaw sa akin. Hoy, bawiin mo yung sinasabi mo ha. Bakit mo ako sinisiraan sa mga kaibigan ko? Hindi kita sinisiraan. Sinasabi ko lang ang totoo. Ano bang pinagsasabi mo na step-grandma mo ko? Galit kong tanong at naiinis na ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ng aking sarili at napahalakhak na ako kahit naiinis ako sa kanya. Ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Seryosong tanong ni Yuan. Bakit? Masama bang tumawang apo? At humahalakhak na naman ako para asarin siya. At biglang may naisip na naman akong paraan. Okay, fine. I am your step-grandma and you are my apo. Lasing na si lola mo kaya ihatid mo na ako sa bahay. Mag-taxi ka na lang, hindi pa ako uuwi. Tanggi niya sa akin. Ihahatid mo ba ako o isusumbong kita sa lolo mo? Pananakot ko sa kanya. Okay. Just stay here and I will get the car. At nagmamadali siyang pumunta sa parking area. Sira ulong tao. Pagdudahan ba naman akong karelasyon ng lolo niya? Sabi kong mag-isa habang nakatayo at hinihintay sa kanya. Nagulat ako sa biglang silbado ng sasakyan. Get in. Matigas niyang tawag sa akin. Dali-dali ko namang binuksan ng pinto sa kanyang likuran. Dito ka sa harapan. No thanks, dito lang ako. Baka pagsamantalahan mo pa si step-lola mo. What did you say? Gulat niyang tanong at sabay lingon sa akin. Sabi ko dito lang ako dahil presko sa pakiramdam. Sabay higa ko sa likuran. Walang nagawa si Yuan at umalis na ito. Nang makarating kami sa bahay ay nagkunwari akong tulog dahil gusto ko siyang gulatin. Lola, dito na tayo. Bumangon ka na. Sabay yugyug niya sa akin. Ngunit patay mali siya kung naririnig ko siya. Nagkunwari akong humihilik at maya-maya pa ay naramdaman ko ang paghaplos niya sa aking pisngi. Hanggang sa napansin ko ang kanyang hininga na malapit sa aking mukha. Huli ka! Sabay gulat ko sa kanya. Dumaing si Yuan sapagkat nauntog ito. Napahagikik ako sa pagkauntog niya. Si Apo may pagnanasa kay Lola.
Sabi ko at lumabas na sa kanyang kotse at dumaan ako sa kabilang pintuan. Huwag mo nga akong pagbintangan. Wala akong pagnanasa sa'yo, feeling ka rin. Oh, tugon ko at humalakak na naman at sabay flying kiss sa kanya. Nang pumasok ako sa sala ay naabutan ko si Don Celso na nanonood ng balita. Magandang gabi, Don Celso. Nakangiti kong bati sa kanya. Oh, bakit napaagang umiimo, Amira? Hindi kayo natuloy? Tama naman na sa pagtatanong niya ay pumasok si Yuan. Natuloy naman po kaso itong si Apo ay sobrang KJ. Pinapauwi si step-grandma. Sumbong ko rito at nakatayo lang si Yuan. Alam kong magsusumbong rin ito kaya inunahan ko na. Nagulat si Don Celso sa aking sinabi at tumingin ito sa apo niya. What happened, Apo? Seryosong tanong nito. Lolo, ito kasing si step lola ay mayroong ginawang kalokohan. Pinagtataksilan ka lo at hindi ako papayag na gawin niya yan sa'yo. Pahayag ni Yuan. Tumawa naman ako ng malakas at napatingin si Yuan sa akin na nagsalubong ang mga kilay. Look at her, Lo. Parang wala lang sa kanya, niloloko ka niya. Parang bata ang asta nito. Tumawa naman ako ulit dahil hindi ko talaga kayang pigilan ang aking sarili. Kahit si Don Celso ay natawa rin sa sarili niyang apo. Apo, wala kaming relasyon nito. Parang apo nga ang babaeng turing ko sa kanya. She is my private PT. Pagtatapat niya dito. Tulala at nakangasiyuan ng marinig ang tugon ng kanyang lolo at bahagya ko siyang nilapitan. Now you know, Apo, nakangiti kong sabi at sabay sarado ng kanyang bibig at naglalakad ako sa aking kwarto papasok. Salamat po, Don Celso, pahabol kong sabi. Halika dito. Lumapit siya sabay upo sa tabi ng kanyang lolo. Bakit po, Lolo? Bakit mo naman sinabi na may relasyon kami ni Amira? Because I saw her yesterday evening, going out of your room and fixing her clothes. Apo, alam mo ba kung gaano kabait at kasipag ang batang yan? Nag-aaral siya sa umaga, nagtatrabaho sa gabi at pag-uwi niya dito ay nagte-therapy naman siya. Siya ang gumastos sa sarili niyang pag-aaral, kaya ako lang siya tinutulungan na makatira dito sa bahay ay para makasigurado ako na she's safe. I see. Forgive me, Lolo, kung pinagdudahan kita ng masama. It's okay, Apo. What if, Apo, kung ligawan mo si Amira? Suggestion nito. I'm sorry, Lolo, but she's not my type. Ano naman ang tipo mo? Yung niloloko ka? Yung sinasaktan ka? Matutulog na po ako, Lo. Good night. Kinabukasan ni maaga akong nagising dahil sobrang sakit ng aking ulo. Kaya naisipan kong magbabad sa pool. Nakasuot ako ng isang napakaiksi na short at kulay puting long sleeve. Patanga-tanga ako na tumalon sa tubig sa pag-aakala na walang tao. Huli na ang sigaw ko at kung pwede lang sanang umatras ay hindi ko na itinuloy ang pagtalon. Napamura si Yuan at napailing-iling ito na pilit inilalabas ang tubig mula sa kanyang tenga. Tama kasi sa pagtalon ko ay palangoy siya kaya sa kanyang likod ako bumagsak at nadanganan ko siya. Hindi ako makapagsalita agad dahil sa aking pagkabigli. What are you doing? Bulyaw niya sa aking harapan. Hoy, huwag mo nga akong sigawan. Ano ba sa tingin mo ang aking ginagawa? Hindi ba nakita mo akong tumalon dito sa tubig? So ibig sabihin ay maliligo ako. I know, pero bakit hindi ka tumitingin sa tinalunan mo? Ikaw rin, hindi ka tumitingin sa nilanguyan mo. Bahagya ako napatitig sa kanyang muka. Naman akalain na binigyan niya ng masamang kahulugan yun o sadyang marumi lang talaga siyang mag-isip. Are you flirting with me? You want this? Bigla niyang inangkin ang aking labi. Pilit ko siyang itinulak. Isang sampal lang dumapo sa pisngi niya. Hoy unggoy na puti, ibahin mo ako sa mga nakilala mo ha. Feeling ka masyado. Manyak. Galit ko siyang sinigawan. Umalis ako mula sa pool at patakbo sa loob ng bahay. Dali-dali akong pumasok sa aking kwarto at dumiretso sa banyo. Agad akong naghilamos para mahimasmasan sa aking nararamdaman, sapagkat bigla na lang itong uminit. Napatingin ako sa salamin at napahawak sa aking labi. That was my first kiss. Hindi naman ako nandidiri. In fact, ay medyo kinikilig pa ako. Loko-loko talaga siya. Harassment yung ginagawa niya sa akin. Pero bakit gusto ko? Pipi kong sabi sa aking sarili. No, tumigil ka, Amira.
Huwag kang magpapatalo sa iyong ilusyon. Masasaktan ka lang kung ipagpapatuloy mo yan. Tandaan mo, hindi mo siya kilala at hindi ka patapos sa pag-aaral. Kalimutan mo na ang halik na yan. Pangaral ko pa sa aking sarili. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi pa ako papayag na makapasok si Yuan sa aking buhay. Hindi siya ang lalaking na aking napupusuan. Maghapon akong nagkulong sa kwarto para makaiwas na muling magkabanggaan ang aming landas. Kahit sa hapunan ay hindi ako lumabas. Sinabi ko na lang kay Nanay Isne na masama ang aking pakaramdam. Nanay Isne, baka pwede mo siya na pagdalhan ng pagkain sa kwarto niya. Utos ni Yuan. Bakit apo? May ginawa ka na naman ba sa kanya? Seryosong tanong ni Don Celso. Nang malalim si Yuan bago ito nagsalita. Galit yun sa akin, Lolo. Ninakawan ko kasi ng halik eh. At nangiti ito sabay kagat ng pang-ibaba niyang labi. Ano? Bakit mo naman ginawa, Yuan? Gulat na tanong ni Nanay Isne at sinapak ito sa balikat. Apo, dahan-dahan mo naman yung pobre. Nangyari na, Lolo eh. Hindi ko lang napigil ang aking sarili. Ang ganda niya kasi. Pagbibiro nito. Diyos mio, Yuan. Huwag mong lokohin niyang si Amira at magagalit talaga ako sa'yo. Banta ni Nanay Isne. Ay lalo na ako, Apo. Huwag mong paglaruan si Amira dahil inosente pa yan sa pag-ibig. At hindi ko siya pinatira dito para idamay mo dyan sa pagiging desperado mo sa mga babae. Lolo, hindi ako ganun. Gusto mo ba bantayan ko yung si Amira para siguradong hindi siya masasaktan? Tugon ni Yuan at inakbayan pa ang abuelo. Naku, mas mabuting hindi mo bantayan kasi parang safe pa si Amira kapag walang bantay. Pahayag ni Nanay Isne. Nay Isne naman, sige na. Hatiran mo na siya ng pagkain at huwag mong sabihin na ako nag-utos dahil baka hindi niya kainin yan. Dahil alam nilang hindi pa nakakakain si Amira kaya sinunod ni Nanay Isne ang utos nito. Amira, gising ka pa ba? Boses ni Nanay Isne. Opo, Nay Isne, pasok po kayo. Kamusta na ang pakiramdam mo? Ito, dinalhan kita ng pagkain para may laman ang sikmura mo. Naku, Nay, hindi na sana kayo nag-abala. Nakakahiya naman po sa inyo. Huwag mong isipin yan. Ang isipin mo ay gumaling ka kagad. Nay, wala naman talaga akong sakit. Iniiwasan ko lang si Yuan. Alam ko ang nangyari sa pool. Ha? Paano nyo nalaman? Sinabi ni Yuan sa amin. Baka daw galit ka sa kanya dahil hinalikan ka niya. Huwag kang mag-alala dahil pinagsabihan na namin Don Celso. Ako na lang pong iiwas na Isne. Nakaka-stress kasi napanay na lang kami bangayan. Daig pang mag-asawa. Mayan, Amira. Huwag mo na lang siyang isipin at maaapektuhan lang yung pag-aaral. Tama po kayo dyan, Nay Isne. Lunes ng gabi at kararating ko lang sa spa nang sabihin sa akin ng supervisor na may customer daw ako. Nagmamadali naman akong magsuot ng aking uniforme na pang spa. Dahil sinabi ni supervisor na kanina pa ito naghihintay sa akin. Kaya dali-dali akong pumasok sa aking area. Kanina pa ako dito. Anong oras na? Boses ng lalaki na hindi ko nakita ang itsura nito dahil nakadapa na ito. At parang kinain nito ang boses niya sapagkat nakaipit ito sa kanyang kamay. Lotion o powder? Ngunit nagulat ako nang makita ko na naman si Yuan. Hanggang sa natapos na ang aking trabaho at hinintay ko si Hailea para kumain kami sa tabi-tabi ng barbecue bago kami umuwi. Saan tayo? Tanong ni Hailea. Diyan na lang para makauwi agad tayo. Kamusta na pala kayo ni Papa Cute? Kinikilig na tanong nito. Sino si Papa Cute? Inosente kong tanong. Sino pa ba? Di yung step-grandson mo? Seryosong sagot ng aking kaibigan. Dumami pa ang pagbabangayan namin dalawa. Kayo talagang dalawa? Kailan pa ba kayo magkakasundo? Seryosong tanong ni Don Celso, na animoy bata ang kanyang sinasaway. Ang sakit ng bukol ko, Lolo. Daig pa rin ni Yuan. At panay ang hawak sa kanyang bukol sa harapan. Mabuti pa siguro, Apo, bumili ka ng metal mask. Pang-protection dyan sa bukol mo. Pagbibiro ni Don Celso at lihim akong napatawa. Anong tinatawa-tawa mo? Akala mo ba hindi masakit? Nakakunot noon na sabi ni Yuan. Masakit ba? Bakit yung ginawa mo sa akin hindi ba masakit? Kung tutuusin, kasalanan mo to eh. Bakit ko naman naging kasalanan yan? Gulat na tanong nito. Wala, never mind. Huwag mo na akong kausapin. Nakakasira ka ng araw ko eh.
Mataray kong sabi. Hoy, Amira, itong tandaan mo ha. Kapag nabasag to, humanda ka sa akin, tandaan mo yan. Hoy Karin, huwag mo na akong takutin dahil nakahanda na ako. Pero ang totoo ay kinakabahan ako sa banta niya. Si Don Celso ay hindi na nagsalita at panay na lang ang ngisi niya habang pasilip-silip sa center mirror. Hanggang sa makarating ako sa universidad. Don Celso, maraming salamat po. Wika ko at manglalabas na ako nang biglang hinawakan ni Yuan ang aking kamay. Sa akin, hindi ka magpapaalam? Tanong niya na may kasamang nakakalokong tingin. Boyfriend ba kita para magpaalam ako sa'yo, ha? Piloso po kong tugon. Bakit kay Lolo nagpapaalam ka? Boyfriend mo ba siya? FYI, kaibigan ko ang lolo mo, pero ikaw hindi. Hugasan mo nga yung utak mo ng muriatic. Masyadong marumi kong mag-isip. Bitawan mo nga ako. Galit kong sabi, sabay alis ang aking kamay sa kanyang kamay. Kinabahan ako at hindi ko inaasahan ang isang taong naghihintay sa akin sa labas ng universidad at pilit ko siyang iniiwasan. Amira! Matigas na boses ang tumawag sa akin ngunit alam ko kung sino yun. Anong ginagawa mo dito? Nakakunot noo kong tanong. Para kumustahin ka. Huwag kayong mag-alala, Dad. Maayos naman ako at kung kaya kong mabuhay na hindi nakasandal at umaasa sa inyo. Talagang matigas ang ulo mo. Kailan ka ba makakaintindi? Bulyaw ng aking ama at hinawakan ang aking braso. Please, Dad. Huwag na kayong mag-iskandalo dito. Kung wala na kayong sasabihin sa akin, bitawan niyo na ako dahil may OJT pa ako. Matagal bago niya ako binitawan ng aking ama. Nanatili akong nakatayo at tulala. Nang umalis ang aking ama ay pinagmasdan ko siya habang pasakay sa kanyang sasakyan. Mahal ko kayo, Dad, ngunit nasasaktan ako sa tuwing maiisip ko ang lagi niyong pagkampi kay ate at pagbibigayan niyo ng pabor sa kanya. Piping sabi ng isip ko. Nagpupunas ako sa aking luha habang nag-aabang ng taxi. Hindi ko alam na sa pag-uusap namin ng aking ama ay nakita pala yun ni Yuan. Ngunit distansya ang layo. Kaya wala siyang alam kung ano ang aming pinag-uusapan at hindi rin niya kilala ang aking ama. Ang tagpong iyon ay binigyan agad niya ng masamang kahulugan. Ira, maganda ka sana ngunit wala kang pinipiling lalaki. Pero mukhang mayaman ang sugar daddy mo dahil mamahalin ang kanyang sasakyan. Wika ni Yuan. Hanggang sa nakasakay ako ng taxi at nagpahatid sa ospital kung saan ako nag-OJT. Wala na naman akong kaalam-alam na sinusundan pala ako ni Yuan at hindi ito umalis hanggang sa natapos ang aking OJT. Sumakay na naman ako ng taxi at nagpahatid sa spa. Nakabuntot pa rin si Yuan at naghihintay hanggang sa matapos ako sa aking duty. Bala ko pa naman sanang hindi uuwi ng maaga para mag-emote pa muna. Pagkalabas ko sa spa ay mukha agad ni Yuan ang aking nakita. Nakatayo ito at nakasandal sa kotse. Ano kayang ginagawa ng lokong to? Bulong ko. Hindi ko siya pinapansin at nagpanggap na hindi ko siya nakita. Kunwari ay nakayuko ako at tuloy-tuloy sa aking paglalakad. Alam kong nakita mo ko. Sabi niya at bigla akong hinila. Tulong! Kidnapper! Sigaw ko at dali-dali niyang tinakpan ang aking bibig. Anong kidnapper ang pinagsasabi mo? May mga lalaking akmang lalapit sa amin at kasamahan ko sila sa spa. Huwag kayong makialam, away mag-asawa to. Pagsisinungaling ni Yuan at dali-dali niya akong pinaupo sa harapan ng sasakyan. Pinapansin ang pagtawag ko sa kanyang manyak. Isinarado niya ang pinto at umikot sa manobelahan. Dali-dali kong binuksan ang pinto para lalabas sana ako. Saan ka pupunta? Umalis ka dyan at magta-taxi ako. Hindi pwede. Nagsisigaw siya na halos hindi maipinta ang mukha matapos ang ginawa kong pagkagat sa kanyang puwetan. At pulang-pula ito na parang nakakain ng 1 kilong sili. Nakaramdam naman ako ng sobrang takot dahil tinitigan niya ako na tila nag-aapoy ang kanyang mga tingin. Oh my God, hard yata ang pagkakakagat ka sa kanya. Pipik kong sabi at sinubukan kong buksan muli ang pinto para sana makatakbo ko. Humanda ka sa akin. Banta ni Yuan at pinaharurot niya ang sasakyan. Motel? Lumaki ang aking mga mata nang makita ko ang pinasukan ng gate. Dumiretso ang sasakyan sa isang ground floor. Oh my God, anong gagawin namin dito? Kinakabahan kong tanong sa aking sarili. Hoy Yuan, anong gagawin natin dito? Taranta kong tanong na halos tatalo ng aking puso sa sobrang lakas ng kaba. Ano bang ginagawa ng isang babae at isang lalaki dito? Nakangiti niyang tugon.
na tila sinapian ng masamang espiritong ligaw. Huwag kang magbiro ng ganyan ha. Turan ko na parang luluwa na ang aking mata dahil pinandilatan ko siya ng husto. He smirked. Sino nagsabi nagbibiro ako? Walang hiya ka talaga. Akala ko'y kung anong ipapagawa niya sa akin, ngunit magpapamasahe pala ang lokong ito. Matapos iyon ay naligo na ako. Nagkunwari na lamang akong humihilik para alamin kung ano talagang pakay niya sa akin. Kung bakit siya biglang naging mabait sa akin. Baka kasi gusto niya lang makatulog ako at sa kanya gagapangin. Advance lang naman ako mag-isip. At maya-maya pa ay narinig ko ang mga apak ng mga paa at huminto ito sa aking harapan. My God, help me! Sabi ko na nga ba't may balak ang manyak sa akin? Sabi ng aking isip. Hindi ako nagpahalata. Nagpanggap pa rin akong tulog subalit ang lakas ng kalabog ng aking puso. Naramdaman kong itinaas niya ang kumot hanggang sa aking balikat at bahagya niyang hinaplos ang aking pisngi at buhok. Good night, I love you. Bulong niya at maingat siyang humalik sa aking labi at pagkatapos ay bumalik na sa sala. Napahawak ako sa aking labi at nanatili pa ring nakapikit ang aking mga mata. Nakapikit na ako ngunit halos lalong hindi ako makatulog. Ang laging laman ng aking isip ay ang sinabi ni Yuan. Hanggang sa hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Sobrang himbing ng aking tulog at nagising na lamang ako sa mga yugyug ni Yuan. Bakit? Malumanay kong tanong. Uuwi na tayo, may pasok ka pa. Sige, bumangon ako sabay tingin sa oras at mag-aalas 5 pa. Bakit ang aga? Tumayo ako at nagtungo sa banyo para magpalit ng damit. Wala sa isip ko na nasa loob pala ng banyo si Yuan at agad akong nagbukas. Napasigaw ako nang wala sa oras. Dali-dali akong nakaligo upang makaalis agad ng bahay at wala akong planong sasabay sa almusal nila ni Don Celso. Ang ginagawa ko ay nagtungo ako sa kusina para magdala na lamang ng baon. Magandang umaga na Isne. Masigla kong bati. Magandang umaga rin naman, Amira. Pahingi po ng kanin at ulam, Nay. Magbabaon po ako. Hindi ka ba kakain rito? Sa school na lang, Nay. Marami kaming gagawin ngayon eh. Paliwanag ko naman. Nagpahatid ako ni Tatay Nilo sa universidad dahil iyon naman ang tagahatid sa akin. Ang akala ni Yuan ay alas 7 pang aking alis dahil balak sana niya akong ihatid. Good morning, Lolo, at sabay halik sa noo ng matanda. Good morning too. Seryosong tugon ng kanyang abuelo. Isne, tulog pa ba si Amira? Nakangiti na tanong ni Yuano. Ay, kanina pa umalis. Marami daw siyang gagawin sa school. Nagmadali nga yun eh. Apo, ano na naman ang ginawa mo kay Amira? Formal na tanong ni Don Celso. Wala naman, Lolo. Nagpamasahe lang ako. Nagpamasahe? Bakit sa motel pa? Bakit hindi dito sa bahay? Pagtataka na tanong ng kanyang lolo. Tinakot ko lang yun, Lo. Paano naman kasi kahapon, may nakita akong lalaki na lumapit sa kanya. Medyo may edad na. Ang ganda ng sasakyan at mamahalin. Then, nagsiselos ka. Sino daw yung lalaking yun? Siguro nagsiselos ako kaya naisipan ko siyang dalhin sa motel para ipaamin sa kanya kung sino yung lalaki. Anong sabi ni Amira? Ama daw niya. Nakayuko na sagot ni Yuan. So napahiya ka? Nakangiting tanong ni Don Celso. Maybe. Tapatin mo nga ako, Yuan. May gusto ka ba sa kanya? Parang tinamaan ako sa kanya, Lo. I love her na yata. Bakit hindi mo ligawan ng maayos? Sisimulan ko na nga, Lolo, para hindi ako maunahan ng iba. Pahayag ni Yuan. Tinangkang sundan at ligawan ni Yuan si Amira sa school nito. Ngunit bigo na naman ng lalaki. Ilang buwang nakalipas ay unti-unting naghilom ang sakit na dulot ng pag-alis ni Yuan. Dahan-dahang bumalik ang lahat sa normal at hindi ko na siya masyadong naiisip. Hindi na ako umaasa na muling babalik pa siya. Ngunit nakaukit na sa aking puso na hindi na yun mauubra pa dahil minahal ko siya. Subalit hanggang doon na lamang at wala na akong magagawa sapagkat kasalanan ko naman ang lahat kung bakit siya lumayo. I know na hindi niya ako totoong minahal. Ginawa niya lang akong panakipbutas sa panahong nasasaktan siya sa ginawa niya ng dating nobya niya. Dahil kung totoong mahal niya ako, dapat hindi siya sumuko agad. Dapat tumawag siya sa akin o kumustahin man lang niya ako. Bulong ko habang nakahiga sa aking kama.
Lipas ang 1 taon. Patapos na ako sa kolehiyo at sobrang excited habang hinihintay ang nalalapit na mga araw. Proud ako sa aking sarili sapagkat nakapagtapos ako sa sarili kong sikap at napatunayan ko na sa aking mga magulang na kaya kong tumayo sa sarili kong paa na walang tulong mula sa kanila. Amira, sambit ni Don Celso at kasalukuyan kaming kumakain ng almusal. Bakit po? Can we talk after natin kumain? Seryoso ang mukha nito na tumingin sa akin. Sige po, Don Celso. Hanggang sa matapos kaming kumain at nagtungo sa sopa. Maupo ka, Amira. Sige po, at nauna akong umupo kaysa sa kanya. Ano po bang pag-uusapan natin, Don Celso? Medyo kinakabahan ako dahil sobrang seryoso ang mukha niya. Amira, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko na ibibigay sa iyo ang kalahati ng aking ari-arian. Pero sa isang kondisyon na bibigyan mo ko ng apo sa tuhod. Nakakagulat na alok ni Don Celso. Don Celso, paano ko ba magagawa yan? Naguguluhang tanong. Simple lang. Akitin mo ang aking apo. Paparating siya dito sa susunod na linggo. What? Don Celso naman eh. Ang hirap ng pinapagawa niyo sa akin ni hindi ko siya kilala. Reklamo ko at nakalimutan ko na nag-iisang apo lang pala si Yuan. Makikilala mo rin si Yuan pagdating niya rito. Nakangiti niyang sabi. Si Yuan? Uuwi siya? Agad akong kinabahan nang marinig ko na uuwi pala ito. Bakit? Ayaw mo ba na makita si Yuan? Ngunit hindi ko na iyon sinagot dahil ninervyos ang aking nararamdaman. Hindi ako mangangako, Don Celso, pero susubukan ko. Pero sa tingin niyo po ba ay mahal pa ako ni Yuan? Kasi para sa akin hindi niya ako mahal. Dahil kung mahal niya talaga ako ay aabot ng 1 taon na hindi niya ako kakausapin. Tila may pagtatampo sa aking boses. Mahal ka man niya o hindi, ang importante ay mabibigyan mo ko ng apo. At kahit ngayon din ay ibibigay ko ang kalahati ng aking yaman. Don Celso, malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Hayaan mong ibibigay ko ang iyong huling hiling na walang kapalit. Alam ko naman na mamahalin mong magiging apo ninyo kung sakaling magawa ko yun. Maraming salamat. Masayang sabi nito. Basta, Don Celso, tutulungan mo ko ha? Oo, tutulungan kita. At pwede ba? Lolo na lang itawag mo sa akin? Sige, Lolo. Thank you. You're welcome. Mauna na ako, Lo. Dahil may inaasikaso pa kami ngayon para sa graduation. Okay, mag-ingat ka. Ano palang gusto mong regalo ko sa'yo? Kahit wala na po, importante sa akin ay healthy po kayo. Salamat po. At sumapit na nga ang hinihintay kong araw. Congratulations, anak. Bati ni Tatay Nilo sa akin at nakangiti siya. Maraming salamat, Tay. Masaya akong bumaba mula sa kotse at napasingap ako ng preskong hangin bago pumasok sa loob ng universidad. Malaya akong ngumiti dahil masaya ako sa aking narating ngayon hanggang sa naglalakad na ako at nang may biglang sumabay sa akin na lalaki. Hi! Agad akong napahinto at lumingon sa lalaki. Hello! Tugon ko naman at bahagyang ngumiti. May itsura siya, matangkad at matipuno ang pangatawan. I'm Diego Alejandro. At inilahad niya ang kamay niya sa akin. I'm Amira. Amira Vega? Hindi ko natapos ang aking pagpapakilala dahil inunahan niya ako. Paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Pagtatakong tanong sa kanya. Matagal na kitang kilala dahil dito rin ako nag-aaral. Magkabatch lang tayo pero civil engineer ang aking kurso. I see. Sa gym ba ang punta mo? Yes. Simple kong tugon. Sabay na tayo. Doon na rin ang punta ko. Sige. Amira, pwede ko bang mahingi ang number mo? Sige, pero wala bang magagalit sa'yo? Paninigurado ko dahil ayaw ko ng gulo. Don't worry. Wala akong girlfriend. Sadyang hinihintay lang talaga kita. What do you mean? Nagulat ako sa tugon niya at hindi ko nagets ang ibig niyang sabihin. Ngunit ang paghahanda namin ay napunta lang sa wala dahil nakita ko may kasamang babaeng foreigner si Yuan. Ang maling akala ko ay napunta sa pag-aaway namin. Hindi ko siya pinansin at nagsuplada ako para sa kanya. Nagulat na lamang ako nang palabasin ng lolo niya na may nobyo na ako. Hanggang sa nagkomprontahan kaming dalawa. Ang una ay nang-aasar pa si Yuan dahil alam niyang nagsiselos ako sa kasama niyang foreigner. So, nagsiselos ka?
Ha? Bakit naman ako magseselos? Pag-aari ba kita? Nobyo ba kita para magselos ako? Feeling ka talaga. Oh, by the way, boyfriend ko pala. At yumakap ako sa braso ni Diego. Hindi na kumibos si Yuan kaya tumahimik na rin ako. I don't care. Let's go home at ipinapasundo ka ni Lolo. Hindi ako lalabas dito hanggat hindi mo kinakausap. Sabi niya habang sa loob kami ng kwarto. Hindi pa ba sapat yung pag-uusap natin sa loob ng kotse mo? Ano pa bang dapat nating pag-usapan? Wala namang tayo. Lumabas ka na't matutulog na ako. Kunwari na ayaw ko pero ang totoo ay hinihintay ko upang maisakatuparan ko ang apo sa tuhod na gusto ni Don Celso. Hindi lang pala siya ang may gusto. Ako rin pala. Hindi naman tayo nag-uusap ng maayos. Kasi wala naman talaga tayong dapat pag-usapan at hindi tayo close. Sunday ko at hindi ko inaasahan ang pagdating ng aking buong pamilya. Paupo na silang lahat nang mamukaan ni Don Celso isang disenteng lalaki na nakaupo sa pinakauna. President, sambit ni Don Celso at sabay kaming lumingon. Vice Pres, tugon naman ng isang lalaking nakaupo. What are you doing here? Tanong ni Don Celso. Here is my son. Ikaw, anong ginagawa mo dito? We are here because of her. She is my private therapist. Ah, I see. Tumingin ng aking ama. Tumingin sa akin ng ama ni Diego at dali-dali akong inalis ang aking kamay sa braso niya. Tulala pa rin si Yuan nang marinig niyang president pala ang ama ni Diego at mas nakaramdam siya ng takot na baka mas pipiliin ko si Diego kaysa sa kanya. Congrats again. I'm so proud of you. Maraming salamat, Lolo. Always welcome. Mamaya may ibibigay ako sa'yo para masolo mo ang aking apo. Ano pong ibibigay mo, Lo? Mamaya na pagdating natin sa bahay. Alam mo, may napansin ako sa'yo. Bulong ko kay Yuan at kasalukuyang kaming papasok sa loob ng restaurant. Ano? Kanina ka patingin ng tingin sa akin. Baka sabunutan ka niya ng honey mo. So what? Bulong niya. Buti na lang at hindi nakatingin ang kanyang honey. Hanggang sa nagsimula kaming kumain at katabi ko ang aking mga magulang. Habang nasa harapan ko naman si Yuan at ang honey nito. Natapos ang aming hapunan at nagpaalam ng aking mga magulang. Ngunit nangako naman ako na bukas ay bibisitahin ko sila. Nang dumating kami sa bahay ay nagyaya si Don Celso na mag-inuman daw kaming lahat bilang celebration. Hoy Amira, may binili akong gamot na pampatulog. Biglang bulong ni Don Celso at inabot sa akin ang bote. Saan mo to nabili, Lolo? Pagtataka kong tanong. Sa kaibigan kong doktor. Mamaya ay lagyan mong inumin ni Honey. As ang dosage niyan, I'm sure bukas pa siya magigising. Pagkakataon mo na to para masolo mong aking apo. Hanggang sa nagsimula na kaming uminom sa sala at kasama sina Nanay Isne at Tatay Nilo. Katuwaan kami at may kasamang kantahan. Si Yuan ay panay ang slip sa akin, habang ang honey niya ay parang linta kong makadikit sa kanya. Hindi ko naman maiiwasan na hindi masaktan at aaminin ko na talagang nagsiselos ako. Lumalalim ang gabi at patuloy pa rin ang aming inuman. Ngunit ako ay kaunti lamang iniinom upang maisakatuparan ang aming plano ni Lolo. Excuse me guys, I am going to the bathroom. Lambot na sabi ni Honey ni Yuan na halatang natamaan ng alak. Apo, samahan mo. It's okay Lolo, no need. Tugon niya at pasuray-suray na naglakad. Tumayo si Yuan upang alalayan ang honey niya. Ako naman ay nakaramdam ng selos nang akbayan niya ang babae. Sige na, pahinga na kayo at may trabaho pa bukas. Pagtataboy ni Lolo Celso sa mag-asawa. Mauna na kami anak, paalam nila sa amin. Kumilos ka na Amira, bilisan mo't baka may makabalik pa sila. Opo Lolo, ito na. Dali-dali kong ibinuhos ang gamot na pampatulog sa beer ng babae. Good, sabay kindat niya sa akin. Natatawa ako ng husto dahil sa kakulitan ni Don Celso. Mamaya maglasing-lasingan ka pagkatapos ay uutusan ko si Yuan na iatid ka sa kwarto at simulan mo ng pang-aakit sa kanya. Lo, parang hindi ko na po yata kaya, lasing na po yata ako. Apo, ihatid muna siya sa kwarto at baka matumba pa yan. Sige Lolo, tugon nito at dali-dali siyang tumayo. Matutulog na rin ako apo, dito na lang itong si Honey mo. Wika ni Don Celso at kanyang kinumutan ang honey ni Yuan. Ay, napasigaw ako ng buhatin niya. Kumapit naman ako sa kanyang leeg sabay tingin ko kay Don Celso. Nagsenyas pa ito ng okay. Lihim naman akong tumugon.
Nang makapasok kami ng kwarto ay dahan-dahan niya akong ibinaba sa kama. Hindi ko agad tinanggal ang aking kamay mula sa kanyang leeg. Nagkatitigan kami at bigla niya akong hinalikan sa aking labi. Matagal niya itong inalis na tila hinihintay ang aking tugon. Kaya naman wala na akong ginawang pagpapatumpik-tumpik at ibinuka ang aking labi. Bago magsimula ang aming mainit na tagpo ay pinagtapat niya sa akin na Hanelet pala ang pangalan ng kanyang kaibigan, kaya Honey ang tawag niya dito. Kaya wala na rin akong nagawa pa kundi ang ipagtapat sa kanya na pinagseselos lang namin siya ng kanyang lolo. Umuwi ako sa bahay at pinaghahanda namin ngayon ang pagdating ni Lolo at saka ni Yuan. Pansamantala akong tumahimik dahil nagkabangayan na naman kami ni ate. Nag-iisip ako kung dapat ko bang ipagtapat sa aking mga magulang ang bisyo ng aking kapatid. Amira, may nililihim ka ba sa amin ng mami mo? Ma'am, Dad, hindi kaya hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng droga si ate? Maingat kong panimula sa kanila. Droga? Ang ate mo gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Gulat na tanong ng aking ina. Amira, sabihin mo sa amin ng totoo. Pakiusap ng aking ama. Nakaramdam naman ako ng sobrang awa sa kanila. Ang totoo, high school pa lang ay gumagamit na si ate. Kaya madalas siyang inaatake ng kanyang sakit. My God, bakit ngayon mo lang sinabi? Nagsimulang pumatak ang aking mga luha nang malaman niya ang totoo. Dahil ayaw kong ilaglag si ate sa inyo, lalo na't may sakit siya. Kaya ba mas ginusto mo ang umalis noon? Tanong ng aking ama. Oo, para mismo kayo ang makatuklas sa mga pinaggagawa ni ate. Akmang tatayo ang aking ama pero pinigilan ko siya. Dad, saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang ate mo. Galit niyang tugon sa akin. Huwag muna ngayon, Dad, dahil magdi-deny lang yun. Kukuha muna tayo ng tamang pagkakataon. Tama naman si Amira, alam mo naman ang ugali ni Chona. Sang-ayon ng aking ina. Natapos kaming kumain at nagpaalam na akong umakyat muna sa aking kwarto. Napangiti ako habang nakatayo sa may pinto dahil maayos ang loob nito na tila araw-araw nililinis. Slow motion akong nagtungo sa aking kama at nilibot ang aking mga mata sa loob ng kabuuan ng aking kwarto. Napabuntong hininga ako at umupo sa aking kama habang iniisip ang aking kapatid. Huminga ako nang malalim. Humiga at hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Na kahit ang pagpasok ng aking inay hindi ko na namalayan. Kaya sinala lang ang nagpunta sa mall upang bumili ng lulutuin para mamayang gabi. Nagising ako banda 12:00 na ng tanghali ngunit tinamad akong bumangon kaya nanatili pa rin ako sa aking higaan. Muli akong natulog at hindi ko na napansin ang takbo ng oras. Maya-maya pa ay nagising ako sa malakas na kalabog ng mga apak. Bumangon ako para silipin kung sino ang mga iyon. Agad na kumunot ang aking noo nang makita ko ang aking ate Chona at ang aking ex-boyfriend. Naghaharutan ng mga ito habang dumadaan sa aking harapan. Hey, pwede bang sa loob kayo ng kwarto magharutan? Nakakabulaho kayo ng ibang tao. Lumingon sila sa akin at nang matanto ng aking ex-boyfriend na ako ang nagsalita, ay mabilis niyang inalis ang kamay nito sa bewang ng aking kapatid. Tingin naman si ate Chona sa boyfriend niya na parang nagtataka. Muling ibinalik ni ate Chona ang tingin niya sa akin. At sa pagkakataong ito ay nagsalubong na ang kanyang mga kilay. Kung ayaw mo nang maingay, bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Dahil hindi ka nababagay dito. Maanghang na mga salita ang binitawan ni ate Chona sa akin. O talaga? At least ang impyerno na pinanggalingan ko ay nakatulong sa akin para matupad ko ang aking pangarap. Eh ikaw, anong narating mo sa buhay mo? Hindi ka nga nahihiya sa ating mga magulang. Wala kang respeto sa kanila. Nagpapapasok ka ng lalaki sa kwarto mo. Wala ka pang delikadesa. Sarkastiko kong tugon. Ang lahat ng iyon ay narinig ng aking mga magulang. Anong pakialam mo sa buhay ko? Singhal niya sa akin. FYI, wala akong pakialam sa buhay mo. Dahil buhay at katawan mo yan. Pero may pakialam ako sa ating mga magulang. Ate Chona, make it sure na hindi ka gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil oras na malalaman ko na hindi ka pa tumitigil niyan, ako mismo ang kakaladkad sa'yo sa rehabilitation. Walang gatol kong banta sa kanya. At nakita ko ang reaksyon nilang dalawa na tila nagulat sila. Walang hiya ka, pinagbibintangan mo ko? Galit na galit si ate Chona na sumugod sa akin at bigla niyang hinila ang aking buhok. Sinubukan siyang pigilan ng aking ex-boyfriend ngunit hindi siya nagpapaawat.
O lumalaban na tinayaan ko siya sa kanyang ginawa. Bagkus pinoprotektahan kong aking muka. Chona! Chona! Sambit ng aking ina na pilit tinanggal ang aking kamay. Lumapit ang aking ama at siyang pilit na nagtanggal sa kamay nito. Napuno na ang aking ama at bigla niyang sinampal si ate. Dahil sa pagkakabigla nito ay agad akong nabitawan. Kasabay noon ay ang pagkakahulog ng isang maliit na pakete ng pinagbabawal na gamot. Oh my God! Bulalas ng aking ina at sapu-sapu ang bibig niya dahil sa pagkagulat. Dali-dali naman iyong pinulot ni Ate Chona, subalit maagap na kinuha ng aking ama. No, it's mine! Nagmamatigas si Ate Chona at ayaw niyang ibigay kay Daddy ang hawak niyang droga. What the hell are you doing? Bulyaw ng aking ama at galit na galit ito. Muli rin niya itong nasampal ng 2 beses. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya ipinagtanggol ni Mommy. Nayakap ko ang aking ina at awang-awa ako sa kanya. Alam kong mahal na mahal niya si Ate Chona, pero hindi ko na rin aram na hindi siya makonsente sa mga ito. Tito, tama na. Sinalo ng aking ex-boyfriend ang kamay ng aking ama sapagkat sasampalin-palin ulit ito ni Daddy. Tumayo ang aking ama at ibinaling nito sa lalaki ang galit niya kay Ate Chona. Sagutin mo ko. Pato galing? Galit niyang tanong sa boyfriend ng aking kapatid. Opo, pero inutusan lang po ako ni Chona. Bakit ka pumayag? Nagagalit siya kapag hindi ako bumibili. Wala kang kwentang lalaki. Lumayas ka at huwag ka nang babalik dito. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Hindi ako papayag. Dito ka lang, Rondi. At mahigpit na niyakap ni Ate Chona ang nobyo niya. Kung hindi ka aalis ngayon, itatawag ako ng pulis. At ang mangdudukutin ni Daddy ang phone niya na nasa bulsa. Sa pilitang tinanggal ni Rondi ang kamay ng aking kapatid. No, don't leave me, Rondi. Magpapakamatay ako. Banta ni Ate Chona. I'm sorry, Chona, pero ayokong makulong. Come with me. Pahayag ng aking ama na pilit kinakaladkad pababa ng hagdan si Ate Chona. Saan mo dadali ng anak natin? Pagtataka na tanong ng aking ina. Sa rehabilitation. Walang pagdadalawang isip na tugon ng aking ama. No, ayoko, Dad. Naiintindihan ni Mommy ang aking ama dahil nagbabanta si Ate Chona na nagpapakamatay siya. Please, Dad, no. It's your fault. Kung hindi ka bumalik sa bahay ay hindi ito nangyari. Tama na, Chona. Huwag mong isisi sa akin ang iyong mga pinaggagawa. Minsan na ako nagparaya sa'yo. Mahigit 1 taon akong lumayo para masolo mo ang pagmamahal at atensyon ng ating mga magulang. Pero hindi ka pa rin nagbabago. Pointed me, Chona. Kalmadong sabi ni Daddy. Kahit galit ito ay nakagawa pa rin siyang pakalmahin ng sarili. Dad, Mom, ayoko dito. Please let me out here. Chona, ginawa ito ng Daddy mo para hindi pahirapan ka, kundi tulungan kang magbago. Ito lang ang tamang paraan para maayos ang buhay mo. Ayokong mapariwara ang buhay mo. Sana tulungan mo rin ang sarili mo. Mahal ka namin, Chona. I hate you all, lalo na sa'yo. Wala akong pakialam kung galit ka sa akin, Ate Chona. Ang mahalaga ay tumino ka. Nang matapos makipagnegosasyon ng aking mga magulang sa doktor, ay lumabas na kami ng rehabilitation center. Amira, masama ba kaming mga magulang? Hindi ba tama ang pagpapalaki namin sa'yo ni Chona? Malungkot na tanong ni Daddy sa akin. Dad, mabuti kayong ama at wala akong nakitang mali sa pagpapalaki niyo kay Ate Chona. Sadyang inabuso lang niya ang pagmamahal ninyo sa kanya. Napahagulhol si Daddy dahil nasaktan siya sa natuklasan niya tungkol kay Ate Chona. Hindi niya lubos maisip na matagal pala silang nagmumukhang tanga. Pupunta muna ako sa kusina. Paalam ni Mommy. Mom, magluluto ka na ba? Oo, tutulungan na po kita. Tumayo na rin ako at inakbay ng aking ina at sabay kami nagtungo sa kusina. Lolo, labas tayo. Iyaya ni Juan sa abuelo. Saan tayo pupunta? Kalmado na tanong ni Lolo at nakadikwatro itong nakaupo sa sofa. Sa syudad, Lolo. Ano namang gagawin natin dun? Bibili ako ng engagement ring. Bulong niyang sabi. Great, let's go. Umalis ang maglolo na hindi sinama si Hanelet. Kasalukuyang nasa loob sila ng sasakyan nang magtanong si Don Celso sa kanya. Abo, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Siguradong sigurado na ako, Lolo. Nakarating sila sa syudad at pumasok sa mamahaling jewelry store. Lolo, this one.
Itinuro ni Yuan ang isang white gold engagement ring na may maliit na diamante. Maganda, bagay na bagay yan sa kamay ni Amira. Binayaran ni Don Celso ang singsing na halagang 60,000 pesos. Bumili rin si Yuan ng isang punpon ng mga bulaklak. Apo, isasama mo ba si Hanilet? Nope, ayokong masira ang moment namin ni Amira. Good. Hindi na umuwi ang maglolo sa mansyon. Sa coffee shop sila nagpapalipas ng oras. Handa 7:00 ay nagtungo na sila sa bahay namin. At nakahanda na ang hapagkainan sa pagdating nila. At maya-maya pa ay tumunog na ang doorbell at alam kong sila Yuan na ang dumating. Binuksan ko ang gate at pumasok ang sasakyan ni Don Celso. Hi Lolo. Masaya kong bati sa kanya at nagmano ko. Hello. Bati naman ni Yuan sa akin at humalik sa aking labi. Sa kanya inabot ang punpun ng mga bulaklak. Thank you. At muli akong humalik sa labi niya. Pumasok kami sa loob at sumalubong ang aking mga magulang. Good evening. Bati ng aking mga magulang. Good evening. Tugon naman ang dalawang lalaki. Agad silang niyaya ni Mami sa hapagkainan at hindi naman sila tumanggi. Nasaan pala ang panganay ninyong anak? Tanong ni Don Celso. Ipinagtapat naman nila ang tungkol sa nangyari kay Ate Chona. Tama lang ang ginagawa mo para mapabuti ang kalagayan niya. Siya, saka na ang kwentuhan at kumain muna tayo. Putol ni Mami sa pag-uusap nila. Lahat ay nagulantang sa ginawa ni Yuan. Bigla siyang lumuhod sa harap ng aking mga magulang. Ganun na din kay Lolo Celso. Ipinaalam niya sa kanila na gusto niya na akong pakasalan. At sino pa ba ako para tumanggi sa alok niyang yun? Pagmamahala namin ni Yuan ay sinubukang hadlangan ni Diego at ni Hanilet. Gumawa sila ng plano upang makuha ang bawat isa sa amin at tila nga nagtagumpay sila. 2 buwan matapos ang aming engagement ay gumawa sila ng isang skandal kung saan edited ang pictures at muka ni Yuan. Nakatalik si Hanilet. Wala na akong nagawa at kusa akong lumayo sa kanya. Ganoon na rin ang ginawa ni Hanilet upang mapalayo sa akin. Si Yuan. Nag-edit siya ng video namin na kasama ko naman si Diego. At hindi ko alam na ang itinuring kong kaibigan ay siya palang traidor sa akin. Nang mga panahong nakasandal ako kay Diego dahil sa pagtataksil na ginawa sa akin ni Yuan, akala ko ay siya na ang makakatulong ko upang makamove on sa mga nangyari. Na kahit ang lolo ni Yuan ay hindi matanggap kung anong nangyari sa amin. Ngunit tila napakasakla pa rin ang nangyari. Dahil hindi namin mapagdaop kung ano talaga ang gusto nilang mangyari sa amin para mapaghiwalay lamang. Nalaman din ng aking mga magulang na buntis si Ate Chona. At ganun din ang kalagayan ko. Pinalabas niya din sa mga magulang niya na anak niya ang dinadala ko. Alam pala ni Diego Alejandro, kay Yuan ang batang dinadala ko. At ganun din ako. Hindi ko lang maamin dahil may kasalanan akong ginawa. Yun ay ang totoong may nangyari sa amin ni Diego. Hanggang sa nalaman na ng lahat. Ngayong ikakasal na si Yuan sa ibang babae, si Diego na ang gumawa ng paraan upang maitigil niya ang kasal. Dahil kailangan na ng anak ko na masalinan ng dugo, inamin ni Diego ang lahat. Tinutulan niya ang kasal ni Yuan sa ibang babae para lamang masalinan ng dugo ang anak namin. Dahil may chronic lymphocytic leukemia at kailangan ito. Ang makaalis ang 2 binata ay dali-dali namang tumawag si Don Celso at kalalabas ko lang mula noon sa kung saan ako nag-exam. Hello, Lolo? Alam mo ba kung saan dadalhin ni Diego Alejandro si Yuan? Halata sa boses ito ang sobrang pag-aalala para sa apo niya. Nagpunta si Diego dyan? Gulat kong tanong. Oo, at tinutulan niya ang kasal. Bakit niya ginawa yun? Bigla ako natahimik nang maalala kong aking anak. Lolo, baka nasa ospital sila. Malungkot kong tugon. Hospital? Sinong nasa ospital? Si Jason, Lolo. May leukemia siya. At tuluyang umagos ang aking luha. Biglang kinabahan si Don Celso sa kanyang nalaman. Lolo, baka sinabi na ni Diego Alejandro na anak ni Yuan si Jason. Anak ni Yuan si Jason? Apo ko siya? Gulat ang naging reaksyon ni Don Celso. Binigay ko sa kanya ang pangalan ng ospital at ang numero ng kwarto
At ang sabi ko ay doon na lang namin ipagpatuloy ang pag-uusap. Dumating kami ni Daddy sa ospital at naabutan ko si Yuan at Diego sa labas ng kwarto at seryoso ang dalawang nag-uusap. Hindi ko alam na ipinaliwanag na ni Diego Alejandro sa lahat ang katotohanan. Sabay tumingin ang dalawang lalaki sa akin at nakita ko ang prasong kabihagi, Yuan na may plaster. Anong nangyari? Halos paanas kong tanong. Maiwan ko muna kayong tatlo. Pahayag ni Daddy at pumasok siya sa kwarto. Wala akong choice. Need ni Chasen ng dugo dahil ang sabi ng doktor ay kailangan ng masalinan siya ng dugo dahil bumaba na ang white cells at platelets niya. AB- ang blood type ni Chasen at ang dugo natin ay parehong O+. Ako makapagsalita at titig na titig ako kay Diego Alejandro at sobra akong naaawa sa kanya. Maiwan ko muna kayong dalawa para makapag-usap kayo. Tumayo si Diego at nilapitan niya ako at nalalayan para makaupo sa tabi ni Yuan. Wala ni isa sa amin na gustong magsalita. At wala akong balak na magpaliwanag sa kanya, kaya hinintay ko na siya na unang magsalita. 10 minuto ang nakalipas pero hindi pa rin siya nagsasalita. Kaya akma na akong tatayo pero bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Tinanggal ko ang kamay niya at muli akong umupo. Sasabihin ka, sabihin mo na dahil kailangan ko ng anak ko. Kailangan ko na magalit sa kanya. Anak natin. Mabagsak niyang tugon. Bakit mo ito tinago sa akin? Bakit hindi mo sinabi agad? At biglang lumambot ang boses niya. Para saan pa? Nung araw na pumunta kami ni Diego sa kumpanya, ay para sabihin sa'yo na buntis ako. At baka nakalimutan mo na nang dahil sa'yo ay muntik na siyang mawala sa akin. Habang nagsasalita ako ay patuloy sa pagpatak ng aking mga luha. Sana hayaan mo kung makabawi at maging ama sa mga anak natin. Salamat kung ganun. At salamat dahil pinili mong mas maging ama kaysa sa kasal mo. At salamat sa dugo mo. Ako nang humihingi ng pasensya sa ginawa ni Diego sa'yo. Magkaharap kami ni Yuan na parehong hilam sa luha ang aming mga mata. Hiya ako ay mas pinili ko ang itago ito para makahingi ng tawad sa mga magulang. Tito, tita, humihingi po ako ng tawad sa paglilihim namin sa inyo ng katotohanan. Buong pusong pagpakukumbaba ko. Hindi ka namin masisisi at wala kaming karapatan para magagalit sa'yo. Ikinuwento na ni Diego ang lahat-lahat. Pahayag ng ama ni Diego. Biglang humagulhol ang ama at ang mami nito bago ito nagsalita. Napamahal na sa akin ang bata. Tita, pwede niyo pa rin naman siyang mahalin. Halos paanas kong sabi. Nang umalis sa mga magulang ni Diego at hinatid niya ako sa labas. Mom, Dad, may isa pa kayong dapat malaman. Huminto ang mga magulang niya upang pakinggan ang ipagtatapat ng anak nila. Go ahead, tura ng ama. I was barren and had no hope of having children. Malungkot niyang sabi sa mga ito. That's impossible. There's nothing in our family history that is sterile. His father disagreed. Pero ngayon ay meron na. You didn't notice that Amira and I had been together for a year, but she still wasn't pregnant. Kaya nag-decide na kami na sabay magpa-check up. Parehong nalulungkot ang mga magulang niya dahil sa kondisyon nito. Samantalang sa loob ng kwarto ay masaya na malungkot si Don Celso dahil sa sinapit ng apo niya sa tuhod. Ira, mas mabuti siguro kung dadalhin natin si Jason sa ospital, sa States, dahil maraming magaling doktor at makabagong teknolohiyang kagamitan doon. Sang-ayon ako sa suwestyon ni Lolo. Mas madaling maagapan ang sakit ng anak natin. Segunda naman ni Wano. Kahit saan, basta mabuhay lang ang aking anak. Walang sinayang na oras si Don Celso at pinuntahan niya ang doktor para kausapin. Naiwan si Yuan na hindi umaalis sa tabi ng aming anak. At ako naman ay tahimik habang katabi ang aking mga magulang. Anak, uuwi muna kami ng mami mo at babalik na lamang kami bukas. Sige po, Dad. Naiwan kaming dalawa ni Yuan na walang kibo sa isa't isa. Samantalang si Diego ay kasilukuyang nakaupo sa waiting area na nasa harap ng kwarto. Tila malalim ang iniisip niya. Maya-maya ay pumasok na siya at naabutan niya si Yuan na nasa gilid ni Chasen. Diego, sambit ni Yuan. Balak naming dalhin si Chasen sa States. Sana papayag ka. Why not? Alang-alang sa kaligtasan ni Chasen ay hindi ako hahadlang. Bago kayo umalis, kasuhin niyo muna ang dokumento niya para mas madali ang pag-alis niyo. Sure, thank you so much. Bago umuwi sina Diego at Don Celso ay kumuha muna ang doktor ng blood sample naming tatlo
para sa NDA test. Kailangan namin ito para sa change ng apelyido ng tunay na ama ni Jason. Habang patuloy na nagsasalita si Diego ay dahan-dahan niyang hinawakan ng engagement ring. Wala akong ideya sa plano niya at kung bakit niya tinanggal ang engagement ring. You are free now, malumanay niyang sabi. Pero ikinabigla ko iyon at pilit kinuha ang singsing ngunit dali-dali niya itong ipinasok sa bulsa. Anong ibig mong sabihin? Let's split up and go back to Yuan for Jason's sake. Diego, naririnig mo bang sinasabi mo? Yes, kailangan ni Jason ang ama niya. Look at what happened this morning. Jason needs emergency blood. Sinong nakatulong sa kanya? Pero bakit kailangan maapektuhan ang relasyon natin? Amira, we both know it's hard to find blood type AB-. Yuan is the only immediate solution for Jason. Ayoko rin na maging komplikado ang paglaki ng bata. I love him and I don't want his life to be miserable. But don't worry, we'll still be good friends. Napansin ko na mukhang desidido na talaga si Diego sa kanyang desisyon. Hindi ko pinagsisisihan na aking gusto. Niyakap ko siya ng mahigpit at walang tigil ang aking luha. Mahal na mahal ko siya pero may punto ang mga sinasabi niya. Isang taon nang nakalipas ay naging kami ulit ni Yuan at muli niyang isinuot ang engagement ring na binigay niya sa akin noon. Ang akala ko ay itinapon niya na ito. Hindi na ilihim sa lahat ang relasyon namin. Sapagkat sinabi niya ito sa aking pamilya at nakapost na rin ito sa social media. Naging maayos ang aming relasyon. At ang dati kong womanizer na boyfriend ngayon ay na-mature na. At nangako siya sa akin na hindi nalilingon sa ibang babae. Sa akin at sa magiging mga anak namin. At para tuluyang tumino si Yuan ay tinupad ni Don Celso ang pangako niya sa akin noon. Ibinigay niya sa akin ang kalahati ng mga ari-arian niya. Ayaw ko sana itong tanggapin ngunit pinagpipilitan niya ang sabi nito ay para sa future ng magiging anak namin ni Yuan. Dahil sa tulong ni Don Celso ay nakasunod ang aking mga magulang sa Amerika. Nasa kalagitnaan kami ng hapunan nang biglang bumaligtad ang aking sikmura at napatakbo ako sa kwarto nang wala sa oras. Ikinasal kami ni Yuan at sa Amerika at simpleng kasalan lang ito. 9 na buwan ang nakalipas ay muli akong nagsilang ng isang batang lalaki. Celso III ang pinangalan namin sa kanya sapagkat ito ang kahilingan ni Lolo Celso. Sa ngayon ay kasalukuyan na kaming nasa Amerika, naninirahan kasama si Lolo Celso. Halos ayaw niyang mawalay sa 2 apo niya. Nang mag-edad si Jason ng 3 taon ay isang milagro ang dumating sa buhay niya dahil gumaling siya sa kanyang sakit na leukemia. Malaking blessing ito para sa amin. At masasabi ko na ang nangyari sa panganay naming anak ay isang pagsubok sa relasyon namin ni Yuan. Survivor ang panganay naming anak sa sakit na chronic lymphocytic leukemia. At survivor din ang relasyon namin ni Yuan.